Kabanata 321 hanggang Kabanata 330. Kabanata 321. Kinaumagahan, ang lalaking nasa gitnang edad na binugbog ng 3 binatilyo ay lumabas ng kanyang bahay na may bagong sigla. Bawat cultivator ay makakakita ng mga bakas ng espiritual na lakas na umaaligid sa kanya. Malinaw na ipinapakita nito ang kanyang kawalan ng kontrol sa espiritual na lakas. Nagtabilid-tabilid siya habang mamayangyang na naglalakad sa mga kalye at naghanap ng 3 binatilyong bumugbog sa kanya kahapon. Nang sandaling makita niyang sila ay nakaupo sa isang restaurant para almusal, agad niyang ibinagsak ang ulo ng pinuno sa lamesa, nang hindi man lang nagbigay ng paliwanag o anumang uri ng usapan. Ikaw, sasabihin pa sana ng kasama nito sa gilid ngunit hindi na niya natuloy dahil sinipa siya ng lalaking nasa gitnang edad diretso sa dibdib. Matapos mahigit 5 minuto ng pagbugbog, sa wakas ay nagsalita ang lalaking nasa gitnang edad. Mula ngayon, ako si Monty ay hindi na may utang sa inyo. Sana huwag na kayong makagambala sa mga taong tulad ko at maghanap buhay ng marangal. Sabi niya ng may dangal habang mamayangyang na bumalik sa kanyang tahanan. Isang halos magkatulad na sitwasyon ang nangyari sa kabilang sulok ng nayon. Isang babaeng nasa gitnang edad na pinapahirapan ng kanyang manugang ay binigkis niya ito, sinaway at sinampal para mabigyan ng sentido komon. Ang parehong uri ng mga sitwasyon ay nangyari sa iba't ibang lugar sa iba't ibang kontinente, maging ang mismong nayon kung saan nagmula si Sam, ang nayon ng Batong Buga, ay mayroon din namang ganitong mga pangyayari. Kung sino ang sanhi nito, hindi pa alam. Si Sam ay nag-iisip tungkol sa paghahanda. Sa pagkakataong ito, kakaunti lang ang kanyang mga bagong imbensyon. Gamit ang lahat ng kanyang paraan, kabilang na ang pagsabog ng mga selula ng enerhiya, maaari na niyang dalhin diretso ang isang pre-transcendent at umalis na may matinding pinsala kung sakaling may biglaang pag-atake. Kung magkakaroon siya ng sapat na paghahanda, maaari pa rin niyang gamitin ang bilangguan ng kidlat at harapin ang isang transcendent. Ngunit ang isang malaking kapangyarihan ay binubuo ng hindi bababa sa isang tao na lampas sa antas ng transcendent, at iyon ay isang cultivator sa yugto ng kompleto, TN, ipapaalam ang paliwanag tungkol sa mga yugto ng cultivation sa susunod na kabanata. Wala siyang pag-asa na talunin o harapin ang isang tao sa yugto ng kompleto gamit ang kanyang kasalukuyang antas. Kahit anong mga trick at bilang ng mga plano ang nasa isip niya, hindi niya mahanap ang mga bagay na kailangan niya para maisigawa ito sa maikling panahon na 9 buwan. Kakailanganin niya ng mga mineral na may mataas na kalidad at sapat na mga mapagkukunan para gawin itong kung ano ang gusto niya. Wala siyang kapangyarihan o impluensya para makuha ang mga mapagkukunang ito, at naniniwala siya na kahit ang kanyang pera ay hindi sapat. Ang ilang mga bagay ay makukuha lamang sa pantay na kalakalan, at ang mga batong espiritual, gaano pa karami man, ay hindi sapat. Nahihirapan siyang isipin kung paano siya dapat magpatuloy. Kailangan niyang bawiin si Watt, gaano man kalaki ang halaga na kailangan niyang bayaran. Ang iisang paksayo ng hayop ay hindi sapat para pigilan siya. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga iniisip at napunta sa isang conclusion, kailangan niyang gumawa ng pag-atake at pagtakas. Kailangan niyang lumikha ng kaguluhan at bawiin si Watt bago pa nila maintindihan ang nangyayari, ngunit dapat alam ng paksayo ng hayop na siya si Sam na nagdala ng kanyang kaibigan palabas mula sa tiyan ng paksayo ng hayop. Napunta na siya sa konklusyong ito bago pa man siya pumasok sa lugar ng pagpapahinga. Ngayon, siya ay nag-iisip ng mga paraan para mahanap ang pinakamabisang pamamaraan. At ang unang hakbang dito ay ang kanyang paglaki ng lakas at maabot ang pinakamataas na limitasyon ng cultivation sa loob ng 9 buwan. Bukod pa rito, kailangan niyang makamit ang hindi bababa sa 2 pandamaing pagsasama. Tungkol sa teknikal na bahagi, karamihan ng mga bagay ay naayos na at isa na lamang malaking bagay ang natitira para niyang harapin. Iyon ay isang bagong sandata. Naimpluwensyahan siya ng estilo ng pakikipaglaban ni Vickers. Ang kanyang espiritual na core ay kakaiba at malamang na siya lang ang warrior mage na may neutral na katangian sa planeta, at nais ni Sam na maging pangalawa. Sa huli, isa sa mga kakayahan ng kanyang espiritual na core ay ang pagmamanipula, kaya susubukan niya at tingnan kung ano ang magagawa niya. Ngunit kung talagang makakamit niya ang gusto niya, maaaring magkaroon siya ng isa pang kasangkapan na magbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan kapag bumisita siya sa paksayo ng hayop. Ang mga araw ay dahan-daang lumipas habang sila ay masipag na nagtatrabaho. Hindi nakapagpahinga sina Philip at Jack kahit kaunti. Isang bagay lang ang sinabi ni Sam sa kanila, at kahit na ang tamad na si Philip ay nagsimulang magsanay. Hindi ka dapat pumunta sa paksayo ng hayop kung hindi ka makakapag-breakthrough hanggang sa huling yugto. Ang mga breakthrough sa cultivation ng yugto ng dakila ay mas matatagal kaysa sa 3 naunang yugto, dahil sasailalim sila sa metamorphosis pagkatapos nito at maabot ang tuktok ng habang buhay at kalusugan bilang isang normal na tao.
Halos walang mga kaso ng mga taong naging cultivator ng yugto ng nascent bago pa sila umabot sa edad na 20. Sa katunayan, isa sila sa 1 milyong henyo kung makakaya nila ito bago pa sila umabot sa 22. At ngayon, batay sa takdang panahon na itinakda ni Sam sa kanila, totoo namang malapit na silang makapag-breakthrough patungong nascent sa edad na 21. At sa kaso ni Sam, halos 20 na lamang siya. Napakabilis ng kanilang rate ng paglago, ngunit alam nila na ang mas batang henerasyon ng 6 na malalaking kapangyarihan ay napakahusay din ngayong panahong ito, maaaring may mga kaso rin na makakapag-nascent sila sa edad na 20. Hindi sila nang ahas na isipin pa ng higit pa at nagpatuloy lamang sa pagkultivasyon at pagsasanay. Araw-araw, ang kanilang gawain ay halos nakatakda na. Gumigising sila bago pa sumikat ang araw at nagsisimulang magkultivasyon. Dahil sina Philip at Jack ay nangangailangan ng pagkaunawa sa kanilang mga pamamaraan ng cultivation, iyon ang isa sa mga perpektong oras para gawin ito. Pagkatapos ng halos 4 na oras, pupunta si Philip sa pagtuturo ni Sam, habang si Jack naman ay susubukang maunawaan ang espada mula sa mga bagay sa paligid niya. Ang kanyang kasalukuyang focus ay nasa tubig pa rin, at pagkatapos noon ay papasok sila sa Divine Dimension at magkakaroon ng 5 oras na sunod-sunod na sparring practice para suriin ang kanilang regular na pag-unlad. Susunod naman ay ang pakikipaglaban sa mga hayop sa mga hunting zone ng templo ng Diyos ng Kidlat. Pagkatapos noon ay pagkultivasyon at pahinga. Si Sam lang ang nakatutok sa ilang iba pang aspeto. Isa na rito ay ang kanyang pandamaing pagsasama. Hindi niya kailangan ng pagkaunawa kaya hindi na niya kailangang gumugol ng oras diretso sa pagkultivasyon habang ang mga hayop ay abala sa pagkain ng mga halamang gamot at karne ng ibang mga hayop. Pumayag na siyang talikuran ang mga halamang gamot na kanyang itinanim hanggang ngayon at pinapayagan na itong kainin ng mga hayop. Gagamitin niya ang oras na iyon para maging mas mahusay sa pandamaing pagsasama. Bukod pa rito, gumugol siya ng oras sa paggawa ng mga bagay na kailangan para sa paglalakbay. Hindi humingi ng anumang bagay ang mga tao mula sa templo ng Diyos ng Kidlat. Bagamat si Sam ay dapat na manggagawa at marami sa kanyang mga kapantay ang nais na humingi sa kanya na gumawa ng kanilang mga sandata noong una, hindi sila nang ahas na humingi diretso sa kanya matapos ang kompetisyon sa mga mapagkukunan. Ngayon, ang kanilang pagsasanay ay maayos na nagpapatuloy. Ang pagsasanay ng ibang tao sa sekta ng Usaine ay nagiging sanhi ng panginginig ng buong sekta. Si Sir Ona na nasa liblib na pagsasanay lamang ay lumabas ilang araw na ang nakalipas at nagsimulang makipagdulo sa natitirang mga cultivator ng yugto ng dakila sa loob ng sekta. Maraming mga cultivator ang hindi alam na mayroong si Sir Ona sa kanilang sekta. Dahil siya ay isang lihim ng sekta, at tanging ang mga taong may sapat na karapatan na makapwesto sa hukuman ang nakakaalam sa kanya. Ngunit ngayon, siya ay nasa kanyang paglalakbay ng sparring. Sinusubukan niya ang kanyang mga bagong natutunan na pamamaraan at hindi niya ipinapakita ang anumang palatandaan ng pagpigil. Sa huli, hindi niya naranasan ang isang normal na laban sa sparring. Ang alam niya lang ay ang sparring ay nangangahulugang paglaban, at binubugbog niya ang lahat ng makakaya niya. Dumarami na ang mga kandidato na napuputukan ng malubhang pinsala at ang buong sekta ay nasa kaguluhan. Ngunit hindi maaring magsalita ang pinuno ng sekta tungkol dito. Inutusan niya nga ang ilang mga cultivator ng yugto ng nascent na pigilan siya ng kaunti, ngunit sa tuwing gagawin iyon ay kakaibang handa siya at lalong maraming kanyang mga kasangkapan ang nalalantad. Biglang ayaw nang pigilan siya ng pinuno ng sekta. Ipinaalam na lang niya na magpadala ng isang nascent pagkatapos ng isa pa para suriin ang lahat ng kanyang mga paghahanda sa buong sekta. At ang mga resulta ay nakakagulat para sa kanya. Walang paraan para maabot man lang siya ng mga taong ipinadala para harapin siya. May lahat ng uri ng mga bitag sa sekta na hindi alam kahit ng pinuno ng sekta. Bagamat alam niyang may ilang mga bitag na alam ng lahat at ginawa niya ito sa pahintulot ng sekta, napagtanto niya na hindi pa iyon kalahati ng mga itinayo niya sa sekta. Hindi mahalaga kung saan siya tumayo, maaari niyang i-activate ang hindi bababa sa 3 magkakaibang formasayon, maaari niyang matrigger ang hindi bababa sa 4 na magkakaibang bitag, at mayroon siyang sapat na kakayahan na pumatay ng isang nascent kung gusto niya. Ngunit hindi pa niya pinapatay ang sinuman, hindi pa naman sa ngayon. Kabanata 322. 3 buwan ang lumipas. Nagawa ni Sam na makapag-breakthrough patungong gitnang yugto ng Antas 5 at nakamit din ng ikalawang pandamaing pagsasama ang elemento ng liwanag. Labis siyang natutuwa na nakamit niya ito, at magpapataas ito ng kanyang bilis ng malaki, ngunit may problema dito. Ang pagsasama ng elemento ng liwanag ay gumagamit ng mas maraming espiritual na lakas kaysa sa pagsasama ng elemento ng apoy. Hindi niya kayang panatilihin ang ganitong estado ng matagal at maaari lamang manatili ng 15 minuto ng tuloy-tuloy.
Pagkatapos ng 15 minuto, mauubos na ang kanyang lakas. Kaya naman, hindi ito isang lubos na magagamit na opsyon, ngunit isang bagay na tiyak ay mayroon siyang kalamangan sa bilis sa ganitong estado. Mga ilaw na sinag talaga siya habang gumagalaw mula sa isang lugar patungo sa isa pa, ngunit nagdulot din ito ng maraming problema sa kanya, hindi niya ganap na makokontrol ang estadong ito. Ang pagsasama ng elemento ng apoy ay maaaring ituring na matematika sa elementarya kung ikukumpara sa pagsasama ng elemento ng liwanag, na kasing kahirap ng advanced na calculus. Mayroon siyang malubhang problema sa pagkontrol ng mga elemento ng liwanag dahil ang liwanag ay naruroon kahit saan sa araw, kaya madali siyang makakasama sa kapaligiran. Ngunit hindi siya sumuko. Lubos niyang inilalaan ang sarili para matutunan itong kontrolin, at hindi tumitigil ang kanyang ambisyon sa pagmamasid lamang nito. Mayroon siyang ilang karagdagang ideya kung paano gamitin ang elemento ng liwanag, lalo na nang matuklasan niya kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan lamang ng pagmamanipula ng dalas. Tungkol sa iba pang mga bagay, nakamit niya naman ang ilang maliit na pag-unlad sa paggamit ng neutral na espiritual na lakas tulad ng isang mage. Si Vickers ay gumamit ng dalisay na espiritual na lakas na walang anumang katangiang pandama para lumikha ng mga sinag ng enerhiya at ginamit pa ito para pisikal na pagsamasamahin ang mga sandata. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, at makikita niya ang maraming gamit nito. Sinubukan niyang pagsamasamahin ang espiritual na lakas at pilit itong manipulahin, at nakaya naman niyang baguhin ang anyo nito ng maayos. Bagamat kasing laki lamang ito ng kanyang kamao, ito pa rin ay isang pag-unlad. Ngunit ang pinakamahalagang problema tungkol dito ay ang paggamit ng espiritual na lakas at ang pagkapagod ng isip na kailangan niyang tiisin para pagsamasamahin ang mga maliit na bahagi ng espiritual na lakas, gawin itong sapat na makapal para makita ng mata ng walang gamit, at gawing isang-iisang entidad at hugis na gusto niya. Sa unang pagsubok, damyugo ang kanyang ilong. Malinaw niyang naiintindihan ang kahirapan nito, at tungkol sa pagpapaputok ng espiritual na lakas bilang isang sinag, hindi pa niya ito nalalagay sa isip ngayon. Sinubukan niyang gawin ito gamit ang espiritual na lakas mula sa isang selula ng enerhiya. Nabawasan nito ang pangangailangan ng espiritual na lakas mula sa kanyang sariling katawan, ngunit tumaas naman ang pagkapagod ng isip. Samantala, nahihirapan din sina Philip at Jack. Lalo na si Philip. Hindi lamang niya kailangang harapin ang matinding pagsasanay, kailangan din niyang harapin ang mga pagtuturo ni Sam na ganap na hindi pamilyar at komplikado. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Sam ang kaalamang ito, ngunit ang ilang mga teorya ay nagpasimula sa kanya na pagdudahan ang kanyang sariling pag-iral. Marami siyang mga pagdududa tungkol sa mga teorya ni Sam. Ngunit matapos bawat pagdududa ay linawin, may bagong mundo siyang bubukas para sa kanya. Palagi niyang iniisip na ang elemento ng metal ay isang pandagdag lamang para sa kanya sa malapit na labanan at simpleng tulong lamang. Matapos niyang makuha ang kakayahang manipulahin ang metal, nagkaroon siya ng iba't ibang karagdagang paraan kung paano gamitin ang elemento ng metal sa malapit na labanan. Ngunit matapos ang 3 buwang ito, mayroon na siyang ganap na bagong pananaw. Hindi niya akalain na makikita niya ang mga posibilidad kung saan maaari niyang gamitin ang elemento ng metal bilang kanyang pangunahing elemento. Maaari siyang manira, pumatay, ipagtatanggol, at gawin ang anumang gusto niya. Ngunit ang pangunahing pangangailangan ay 2 punto, kailangan niyang makamit ang pagsasama ng elemento ng metal at kailangan din niyang makamit ang pinakamataas na antas ng kontrol na kaya niya sa elemento ng metal. Maaari siyang tamad at hindi magsikap, ngunit talagang gusto niyang tuklasin ang mga posibilidad na ito. Ang tanging bagay lang ay tuwing nagbibigay si Sam ng pagtuturo sa kanya, nararamdaman niyang lalong nagiging bobo siya. Tungkol sa mga aralin tungkol sa pagiging manggagawa, kailangan niyang maghintay hanggang sa matutunan niya ang tumpak na kontrol sa elemento ng metal. Si Jack naman ay patuloy na masipag tulad ng dati. Nagsasanay siya ng lahat ng mga batayan araw-araw at maraming beses pa. Sa pangkalahatan, maayos naman ang kanilang pagsasanay. Ngunit matapos ang 3 buwang ito, mayroong ilang balita na nagpahinto kay Sam sa kanyang pagsasanay. Ito ay tungkol sa sekta ng Usaine. Ang balita ay isang batang babae ang nagwakas ng buong sekta ng Usaine at may mahigit 500 namatay. Tumakas siya at patuloy pa ring hinahanap ng mga tao. Ang balita ay ipinadala mismo ng sekta ng Usaine, at ang larawan ng batang babae ay ipinamahagi sa lahat ng miyembro ng templo ng Diyos ng Kidlat. Nagulat siya at natawa nang sabay nang makita niya ang larawan. Wala iba kundi si Sir Ona. Ayon sa balita, siya ay nagtaksil sa paksayon, gumawa ng karumaldumal na pagpatay, at tumakas. Hindi niya napigilan na ngumiti dito. Alam niyang mangyayari ito. Alam niyang matapos silang mag-usap noong araw na iyon, hindi na makakapidyaw sa kanya ang sekta. Naranasan na ito ni Sam noong kanyang nakaraang buhay.
Ang kanyang nakaraang buhay ay katulad ng sa kanya kinokontrol siya, minamanipula, at pinilit siyang mag-isip mula sa isang pananaw lamang. Ngunit sa sandaling makakuha siya ng bagong pananaw at mag-isip ng iba, lahat ay nagbago, at ang pagbabago ay halos katulad ng nangyari ngayon. Maaari niyang hulaan kung paano humantong sa mga pangyayaring ito. Kakaibang tuwa ang naramdaman niya nang marinig na tumakas si Sir Ona. Ngunit hindi siya labis na nag-aalala. Kung maaari niyang diretsyo na takasan ang isang cultivator sa yugto ng kumpleto, malamang na hindi nila siya mahahanap. Kaya naman, hindi na kailangang mag-alala pa siya. Samantala, si Sir Ona ay nasa kanlurang kontinente at tiyak na nasa lungsod ni Sam. 10 araw na ang nakalilipas mula sa kasalukuyan. Si Sir Ona ay nasa kanyang karaniwang pagsasanay nang biglang mag-alerto ang token para sa komunikasyon na ginagamit niya para mag-espyahan sa mga pulong ng hukuman. Kinuha niya ito at sinimulang makinig. Si Sir Ona ay labis nang wala sa kontrol. May 25 tao na napilayan at 10 sa kanila ay mga cultivator ng yugto ng Nascent. Mayroon pang mga bitag sa lahat ng dako sa sekta. Bawat alagad ay nag-aalala na maaari silang hindi sinasadyang matrigger ang isang bitag at mamatay dahil sa pagkakamaling iyon. Kailangan nating pigilan siya, sabi ng isa sa mga mataas na opisyal ng may seryosong tono. Nahihirapan ang pinuno ng sekta. Iniisip niya na baka nakahanap lang si Sir Ona ng bagong interes at hinayaan muna siya ng ilang panahon para hindi siya masyadong pilitin. Ngunit ngayon, mula pa noong nakaraang 2 buwan, ang kanyang pag-uugali ay naging hindi na matitiis. Hindi niya alam kung paano siya makokontrol. Kung talagang pipilitin niya itong makulong sa sulok, maaari niyang mawala ng isang taong henyo sa maraming larangan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya gumawa ng anumang aksyon laban sa kanya. Ngunit ngayon, kailangan na niyang mag-isip muli. Habang lalong maraming mga nakatagong bitag ang nalalantad, nagsimulang napagtanto niya na maaaring mas maraming kontrol si Sir Ona sa buhay ng mga miyembro ng sekta kaysa sa kanya bilang pinuno ng sekta. Kahit na gusto niyang patayin silang lahat, malamang na may ilang tao pa ring mabubuhay, ngunit ang mga paghahanda ni Sir Ona ay nagsasabi ng kabaligtaran. Maaari na talagang gumawa siya ng sapat na mga kaayusan para patayin ang lahat. Ito ay isang malaking dagok sa kanyang pagmamataas. Hindi niya matanggap ang pag-iisip na may isang taong dapat na sumusunod sa kanyang mga utos ang may mas maraming kontrol sa kanya. Sinubukan niya itong hubugin ang isip para maging bobo, at iyon mismo ang dahilan nito noong una. Ngunit napagtanto niya na walang paraan para ganap na makontrol ang isang henyo. Ang kanyang mga plano ay mapupunta sa wala sa lalong madaling panahon. Papatayin natin siya, ngunit bago iyon, kailangan nating makuha ang lahat ng detalye tungkol sa mga bitag na kanyang itinayo. Desisyon ng pinuno ng sekta. Maaari siyang mawala ng mga gawa at kadalubhasaan ng henyong ito, ngunit kailangan pa rin niya ang kanyang posisyon. Tanging ang pinuno ng sekta lamang ang dapat may kapangyarihang kontrolin ang buhay ng mga miyembro ng sekta. Dapat silang lahat ay sumusunod sa kanyang mga utos. Hindi ito baligtad. Nagpadala na siya ng isang pangkat ng mga cultivator ng yugto ng Nascent na pinamumunuan ng isang pre-transcendent patungo sa kanyang tahanan. Ngunit sa kanilang pagtataka, wala siya roon. Naging labis silang alerto at may masamang hinala. Bago pa nila maintindihan, narinig nila ang isang malaking bugzo ng hangin mula sa bakuran ng mga pangunahing alagad, at nang tumingin sila, nakita nilang isang malaking buhawi ang dumadaan sa mga tahanan ng mga pangunahing alagad, na winasak ang lahat ng mga bagay na daanan nito. Tumingin ang mga matanda na nakatira rin sa bakuran ng mga pangunahing alagad kay Sir Ona na tumatakas at gumawa ng aksyon para pigilan siya, ngunit bago pa nila magawa, nagbago ng direksyon si Sir Ona at tumayo sa ibabaw ng isang batis sa gitna ng bakuran at ibinuhos ang kanyang espiritual na lakas doon. Ang bakuran ay puno ng mayamang espiritual na lakas, at lahat iyon ay sinipsip ng batis bago ito dumaloy sa lupa patungo sa mga bahay. Ang porma sayon ay na-activate, at 10 bahay ang naging mga sentro, ang iba pa ay winasak, at ang mga metal na sala-sala ng bahay at lahat ng mga durog na bagay ay pumapatay sa mga tao dahil sa matinding lakas ng hangin. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, ang buong pangunahing rehiyon ay naging libingan. Kabanata 323. Matapos patayin ng halos kalahati ng mga pangunahing alagad at mga matanda ng sekta, hindi tumigil si Sir Ona. Sumakay siya sa kanyang hayop na isang lawi ng apoy at lumipad ng mabilis hanggang sa kaya niya. Hindi tumigil ang pagtutugis. Ang pangkat na may pananagutan na harapin si Sir Ona ay dumating at sumakay din sa kanilang mga hayop para sundan siya. Lumipad si Sir Ona patungo sa susunod na rehiyon kung saan ginagawa ang mga produkto ng sekta ng Usaine at dumaan sa ibabaw ng mga gusali. Kinuha niya ang ilang malalaking metal na pupe at ibinagsak ito sa mga tiyak na lokasyon ng mga gusali.
Noong dumating na ang pangkat na nagtutugis, nakabitin na siya sa gitna ng rehiyon habang nakaupo sa kanyang lawin ng apoy. Isinara niya ang kanyang mga mata habang hawak ang isang malaking kristal sa kanyang mga kamay. Bago pa maintindihan ng pangkat ang nangyayari, gumalaw ang mga papay. Dahil pawang mga hubog na tao ang mga ito, tumayo sila at yumuko para ilagay ang kanilang mga braso sa gusali, at pumasok ang espiritual na lakas sa loob nito. Sa isang kisap mata ng liwanag ng espiritual na lakas, biglang sumabog ang buong lugar ng pagmamanupaktura. Ang batong magma na siyang pangunahing pinagmumula ng enerhiya ng elemento ng apoy para sa mga manggagawa sa lugar na ito ay tumilapon at binauha ang pangkat at mga gusali. Ang pormasyong na-activate ay gumana sa isang tiyak na paraan, at ang dalubhasa sa yugto ng pre-transcendent ay muntik na lamang makatakas. Malubha rin siyang nasugatan dahil ang batong magma ay napakataas ng kalidad, maaari itong maging pundasyon ng buong lugar ng pagmamanupaktura ng sekta ng Usaine. Ngunit lahat ng mga cultivator ng yugto ng nascent ay namatay, pati na ang kanilang mga buto ay nawala pa. At hindi pa iyon kalahati ng mga nasawi. Ang lahat ng mga gusali at lahat ng mga manggagawa, cultivator, o sinumang naruroon sa sakop ng mga pormasayon ay namatay. Tanging ang ilang mga cultivator ng pre-transcendent ang nakatakas. Ang bilang ng mga patay ay nasa daan-daang isa, at kung isasama pa ang mga namatay sa pangunahing rehiyon, mahigit 400 tao na ang pinatay ni Sir Ona, at maraming mga cultivator ng pre-transcendent ang malubhang nasugatan. Ngunit hindi tumigil ang pagtutugis. Mayroon pang ilang tore na nasa labas ng sakop ng pormasayon, mga tore ng bantay. Lumipad si Sir Ona patungo sa mga ito at inilagay ang kanyang mga kamay sa isa sa mga tore. Winasak niya ang mga ledrilyo at kinuha mula sa kanyang imbakan ang isang metal na kahon at inilagay ito sa loob. Sandaling mapuna ng butas, nahati sa dalawa ang tore ng bantay, at maraming mga metal na sibat ang tumusok patungo sa mga cultivator ng pre-transcendent na halos palang nakahinga mula sa pinsalang dulot ng magma. Marami ang mga sibat at isang-isa itong bumaril, na sumasaklaw sa lahat ng direksyon sa loob ng sakop ng magma. Tumagos ang mga sibat sa kanilang mga katawan at agad silang naparalisa. Nakita nila ang isang mahinang kinang na nagpapahiwatig na ang mga sibat ay binada ng isang bagay. Nawalan sila ng lahat ng pag-asa. Hindi tumigil si Sir Ona matapos silang harapin. Lumipad siya patungo sa gusali ng hukuman, iyon lamang ang gusaling may space gate patungo sa isla na may mga space gate na konektado sa ibang mga lugar. Sa oras na ito, ang ibang mga tao sa lugar ay na-alerto na. Maliban sa pinuno ng sekta at mga dakilang matanda, halos lahat ay alam na ang nangyayari. Ngunit may mga taong gumawa na ng aksyon para ipaalam sa pinuno ng sekta para gumawa siya ng hakbang. Sinimulan ng mga cultivator ng transcendent na sundan siya. Bagamat ang lawi ng apoy ay isang level -6 na hayop lamang, mabilis pa rin ito dahil mayroon itong isang uri ng pambihirang mutasayon ng dugong lahi. Ang mga cultivator ng transcendent ay walang mga hayop na transcendent, ngunit mas mabilis pa rin sila. Ngunit hindi nila siya maabutin dahil sa mga tore ng bantay. I-activate ni Sir Ona ang mga tore ng bantay, at patuloy na bumabagsak ang mga sibat. Kapag na-activate na, kailangang i-deactivate ang tore para tumigil ang pagbabaril ng mga sibat. Iniwan na lang ni Sir Ona ang mga tore na ganoon at tumakas. Bagamat malakas ang mga cultivator ng transcendent at ang kanilang mga hayop, hindi sila nang ahas na harapin diretso ang mga sibat, hindi biro ang lason na nakapaloob dito. Ang ilan pa sa kanila ang mismong nangolekta nito. Hindi maiiwasang bumagal ang kanilang bilis. Matapos ang 15 minuto, narating na ni Sir Ona ang bulwagan ng hukuman. Na-trigger na niya ang lahat ng uri ng mga bitag at mga hakbang sa seguridad na ginagamit sa buong sekta. Alam na ng pinuno ng sekta ang kaguluhang ito at dumating na sa bulwagan ng hukuman, kasunod ng mga dakilang matanda at iba pang mahahalagang miyembro ng sekta. Hindi ka dapat gawin iyon, Sir Ona. Hindi ka dapat magtaksil sa sekta. Sigaw ng pinuno ng sekta ng may dangal. Hindi niya man lang binigyang pansin na sumagot. Alam nilang lahat kung bakit bigla siyang naging baliw at alam nilang nabuko ang kanilang plano. Sinasabi nila lang ito para mapanatili ang kanilang karangalan sa harap ng mga alagad na nagtitipon malapit sa hukuman. Nakita ang kanyang katahimikan, halos na itapon na ng pinuno ng sekta ang kanyang huling hininga ng gumawa ng aksyon si Sir Ona. Tumayo siya sa gitna ng hukuman at kinagat ang kanyang daliri para gumuhit ng isang runa sa sahig gamit ang kanyang dugo. Nasalayan ang runa at biglang nanginginig ang buong silid. Nagbukas ng mga butas ang bubong ng hukuman, at 8 metal na pupe na hubog na tao ang bumagsak sa sahig. Gumawa si Sir Ona ng mga kilos sa mga kamay at nagsabi, "Ipagtatanggol ninyo ako mula sa anumang pinsala." Sa mga salitang iyon, hindi na niya tinignan pa ang mga tao at tumakbo patungo sa silid sa likuran ng bulwagan ng hukuman. Sundan siya ng 8 pupe.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng sekta ay naguluhan at hindi nila siya nasundan agad. Tanging ang mga tunog ng metal na nagtutulakan habang naglalakad ang mga pupe ang nagising sa kanila. Paano? Paano niya nalaman kung paano ay activate ang 8 pupe na tagapagligtas? Hindi makapaniwala ang pinuno ng sekta habang tinitingnan ang mga pupe. Ang 8 pupe na tagapagligtas ay isa sa mga lihim na sandata ng sekta ng Usaine, at tanging ang pinuno ng sekta at mga dakilang matanda lamang ang may karapatang i-activate ito. Ngunit ang karapatan ay hindi nangangahulugang kayang nilang i-activate ito. May isang tuntunin para sa pag-activate nito, kailangang matutunan ng pinuno ng sekta at mga dakilang matanda ang mga paraan ng pagkontrol at pag-activate ng mga pupe, at batay sa kanilang kadalubhasaan, matutukoy kung ilan ang mga pupe na may activate. Ang kasalukuyang pinuno ng sekta ay muntik na lamang ma-activate ang lahat ng 8 pupe ilang taon na ang nakalipas. Si Sir Ona na halos 20 pa lang ay natutunan na itong kontrolin at kayang utusan ng malaya. Ang 8 pupe na tagapagligtas ay ginawa ng nagtatag ng sekta isang dakilang manggagawa at napakataas ng kanilang antas. May mga kaluluwang nakatanim sa kanila, at gagana sila para sa taong nag-activate sa kanila. Bawat pupe ay nilalagyan ng mga batong espiritual at maraming hanay para direktang masipsip nila ang enerhiya, ngunit pansamantala lamang ito dahil kailangang ibalik ng gumagamit ang enerhiya pagkatapos ng ilang panahon, at maraming espiritual na lakas ang masasayang habang gumagana sila. Ngunit hindi kailangan ni Sir Ona ng ganitong katagal na oras. Bawat pupe ay maaaring harapin ng isang cultivator ng transcendent at kahit natalunin sila. Kapag magkakasama ang 4 sa kanila, kahit isang cultivator sa yugto ng kumpleto ay madaling mapagtatanggol laban dito. 8 silang lahat na nagtutulungan ng walang intensyong umatake, tanging ang kaligtasan ng batang babae ang kanilang layunin. Hindi na mahirap pa ito para sa mga pupe na ito. Labis na nababagabag ang pinuno ng sekta. Kung tunay na siya ay kaaway, gagawin niya ang lahat para labanan ang mga pupe, ngunit ang mga pupe na ito ay mga lihim na sandata ng sekta, at hindi niya nang ahas na hawakan at saktan ang mga ito. Lalong sisihin niya ang sarili kung mangyari iyon, wala siyang paraan para ayusin ang mga ito. May isang tao na noon pang nakakagawa nito, ngunit wala na siya. Kung masisira ang mga ito ngayon, walang paraan para maayos pa sila. Kaya naman, kailangan nilang talikuran ang pagtutugis kay Sir Ona. Hindi umatake ang mga pupe dahil tanging pagtatanggol lang ang kanilang gawain. Matapos ang kalahating oras, biglang nawala ang kinang sa mga mata ng mga pupe at tumalon sila sa himpapawid. Pumasok sila sa mga butas na kanilang daanan papasok at muling nasil. Sus Mariosep, ngumunguya ng ngipin ang pinuno ng sekta sa galit. Nangangahulugan lamang ito ng isang bagay, siguradong tumakas si Sir Ona sa isang napakalayong lugar, na nagpuputol ng koneksyon sa pagitan niya at ng mga pupe. Labis siyang nagagalit dahil kung hindi niya pinutol ang koneksyon, walang paraan para maipatawag niya muli ang mga pupe maliban na lamang kung mamatay siya. Ipadala ang paunawa sa lahat ng malalaking kapangyarihan, maliliit na kapangyarihan, at sa 4 na pangunahing asosasyon ng mga propesyonal. Siya ay isang traidor sa sekta at labis na hinahanap. Sabihin sa kanila na patayin siya agad kapag nakita nila. Malamig na ibinigay ng pinuno ng sekta ang mga utos at umalis na. Narating ni Sir Ona ang isla ng Space Gate at ginamit ang parehong paraan na ginamit niya dati para makarating sa kanlurang kontinente. Tungkol sa kung bakit siya pumunta sa lugar na ito, hindi rin niya alam. Basta naisip niya lang ito. Nais niyang makita muli si Sam at tanungin kung paano niya nalaman na nagsisinungaling sa kanya ang kanyang sekta. Ngunit sa kanyang kalungkutan, napagtanto niyang wala si Sam sa lugar na iyon. Kabanata 324. Nalaman ni Sir Ona na pumunta si Sam sa templo ng Diyos ng Kidlat. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, sapat na ang kanyang katwiran para maunawaan ang kanyang kasalukuyang kalagayan at hindi siya doon pumunta. Nanatili siya sa lungsod ni Sam at naglibot sa isang lugar pagkatapos ng isa pa, nang hindi iniisip ang kalamidad na kanyang dulot sa sekta ng Usaine. Ganoon na lamang ang pagdaan ng mga araw habang si Sam, Philip, at Jack ay nagsasanay sa templo ng Diyos ng Kidlat, si Sir Ona ay nagtago sa kanlurang kontinente, at si Watt ay nagsasanay sa paksayo ng hayop sa tiyan ng kaaway. Mga 6 na buwan pa ang lumipas nang walang malaking pagbabago. Ilang araw na lang bago ang pagpupulong ng pamilya ng paksayo ng hayop nang sa wakas ay lumabas sina Sam, Watt, at Jack mula sa kanilang pagsasanay. Pumunta sila sa isla ng Space Gate, at nagbayad si Sam ng napakaraming batong espiritual para magamit nila ang one-way na Space Gate. Sa buong panahong ito, espesyal na ipinadala ni Ark ang mga kita kay Sam, kaya hindi siya kulang sa anumang bagay. Mahigit 1/4 ng taunang produksyon ng mga batong espiritual sa kanlurang kontinente ay kasalukuyang nasa kanyang kamay.
Matapos pumasok sa space gate, tumingin si Sam sa abot tanino, inabot ang kanyang kamay, at hinawakan ang isang bagay mula sa hangin. Isang paru-paro ang biglang lumitaw sa kanyang kamay at kumikislap ng mga pakpak para makalaya. Isang gininto ang apoy ang lumitaw at sinunog ang paru-paro hanggang sa maging abo. Kinuha ni Sam ang token na ipinadala ni Sanjay at mabilis na nawala ang tatlo. Sa eksaktong sandaling iyon, sa isang lugar sa teritoryo ng templo ng Diyos ng Kidlat, malalim sa loob ng isang kuweba sa bangin, maraming paru-paro ang lumilipad at ang ilan ay umiikot sa isang lalaking nasa gitnang edad na nagmumeditasyon ng nakapikit. Bigla siyang nagbukas ng mga mata at tumingin sa direksyon ng mga space gate. Nag-iisip siya ng saglit at tumawag ng isang tagapaglingkod. Tawagin mo si Arman dito. Tumango ang tagapaglingkod at umalis para tawagin si Arman. 5 minuto ang lumipas. Dakilang matanda, gusto ninyong makita ako. Pumasok si Arman na may ngiti. Pinatay ni Sam ang paru-paro. Nabigla si Arman saglit bago kumuha ng isang token mula sa kanyang spatial ring. Ito ay isang maliit na parisukat na token na may marka ng paru-paro. Karaniwan itong naglalabas ng mahinang asul na kinang, ngunit ngayon ay bitek-bita na at wala ng asul na kinang, tila lamang normal na bato na may ukit na simbolo. Paano niya nalaman? Mula kailan? Tanong niya nang naguguluhan. Marami siyang ginawa para makiusap sa dakilang matandang ito na ilagay ang espesyal na mutidong soul-chasing butterfly kay Sam. Sa buong panahong ito, sinusubaybayan niya ang mga galaw ni Sam. Ngunit ngayon, natatakot siyang baka alam na ito ni Sam mula pa noon. Siya ang nagbenta ng mga lokasyon at kinaroroonan ni Sam sa paksayon ng hayop, ngunit dahil nahulog si Sam sa bitag, sigurado siyang hindi pa ito alam noon. Matapos maisip iyon, bahagya siyang kumalma. Hindi ko alam ang eksaktong oras na nalaman niya, ngunit pinatay niya ito kanina lamang, at tulad ng alam mo, pumunta siya patungo sa isla ng Space Gate. Dahil ako ang may pananagutan na sabihin ito sa iyo, sinabi ko na. Wala nang iba pa. Hindi ko alam kung gagawin ni Sam itong isang isyo o gaano karami ang alam niya, ngunit kung maglakas ka pang ibunyag ang aking pangalan kapag ito ay natuklasan, huwag kang umasa na mabubuhay ka pa. Ayokong mapansin ng mga pinuno ng templo sa ngayon. Iyon na lang ang sasabihin ko, maaari ka nang umalis. Medyo nalilito at kinakabahan si Arman. Kailangan niya ng Thunder Prison, ngunit matigas ang ulo ni Sam na hindi ibigay ito sa kanya. Hindi niya nang ahas na labanan ito ng bukas dahil hindi siya sigurado na mananalo siya. Nais niyang gamitin ang kamay ng paksayon ng hayop at gamitin ang kanilang hidwaan para patayin siya. Palagi niyang sinusundan ang mga kilos ni Sam, at tanging matapos niyang makumpirma na makukuha niya ang Thunder Prison pagkatapos nito mamatay ay niya ipinadala ang kinaroroonan nito. Kahit sa loob ng 9 na buwan, sinubukan niya ito ng maraming beses, ngunit hindi man lang nasugatan si Sam. Walang sitwasyon na nakaapekto sa kanya at nakatakas siya sa bawat pagkakataon. Labis siyang nababagabag at nais pang sumuko muna, ngunit hindi niya magawa dahil patuloy siyang pinapaalalahanan ng espiritu ng Taybak tungkol sa kahalagahan ng Thunder Prison. Ngunit ngayong alam na ni Sam ang pagkakaroon ng paru-paro, medyo kinakabahan siya. Sa huli, sino mang nag-aral ng mabuti kay Sam ay alam na hindi dapat silang magbigay sa kanya ng pagkakataong makapaghanda kung pas siya nilang harapin siya. Kung alam lang ni Sam ito ngayon, maaari pang may pagkakataon, ngunit kung matagal na niyang alam ito, napakalakas ng panganib. Pumunta siya sa isla ng Space Gate para makakuha ng impormasyon kung saan pumunta si Sam, ngunit walang paraan para malaman niya kung saan eksaktong lugar ito nagpunta. Samantala, dumating sina Sam at ang kanyang mga kaibigan sa gitna ng kagubatan. Walang sino man sa paligid maliban sa makakapal na kagubatan. Ngayon, medyo lumaki si Sam at halos 6 na talampakan na ang tangkad. Maaaring ito na ang huling yugto ng kanyang paglaki kahit na may posibilidad pa, walang paraan na magkakaroon pa ng ganitong pagbabago sa kanyang katawan matapos niyang pumasok sa yugto ng nascent. Maging sina Philip at Jack ay may mga pagbabago sa kanilang hitsura. Mukha silang mas matibay at mas magaspang kaysa dati. Hindi nila suot ang kanilang karaniwang mga damit habang nagsisimula silang maglibot sa kagubatan. Ang tatlo ay nakapag-breakthrough na sa huling yugto ng dakila. Habang sina Philip at Jack ay nasa antas 7, si Sam ay nasa antas 8 at malapit nang makapag-breakthrough sa antas 9. Ngayong taon, malakas ang tsansa na makapag-breakthrough siya sa yugto ng nascent. Wala silang nakasalubong sa paligid, kahit na mga hayop man. Matapos mahigit kalahating araw ng paggalugad, sa wakas ay nakakita sila ng mga bakas ng mga tao. Hindi nila hinayaang mapansin sila at lihim na sumunod hanggang sa marating nila ang pinakamalapit na pamayanan ng mga tao. Ito ay dahil natatakot si Sam na ang mga koordinada ng Space Gate ay maaaring direktang humantong sa kanila sa teritoryo ng paksayo ng hayop at baka hindi na sila makatakas.
Marami siyang mga plano at ayaw niyang mapaghinalaan sila ng maaga pa sa kanilang paglalakbay. Iyon ang dahilan kung bakit sila pumunta sa unang pamayanan ng mga tao at nais na siyasatin ang sitwasyon. At nang marating nila ang nayon, napagtanto nila na hindi ito isang tunay na nayon bagkus ay isang pansamantalang kampo ng mga karaniwang alagad ng paksayon ng hayop sa loob ng mga lugar ng pangangaso. Sa teknikal na paraan, ito pa rin ay itinuturing na mas malalim na rehiyon ng paksayon ng hayop, ngunit ang mga lugar ng pangangaso ay ang hindi gaanong binabantayan sa lahat ng malalim na rehiyon. Lihim silang pumasok gamit ang tulong ng isang shadow mouse para hindi sila mahuli habang sinusubukang hanapin ang paraan para makapasok sa pangunahing rehiyon. Dahil kailangang naroon si Sam sa loob ng 2 araw para magtagumpay ang kanyang plano. Ngunit sa proseso ng kanilang paghahanap, natuklasan nila ang ilang mga kawili-wiling bagay. Una na rito, ang katotohanan na sikat si Sam dito. Bagamat 9 buwan na ang lumipas, mayroon pa ring mga usapan tungkol sa kanya lalo na tungkol sa kanyang pagdalo sa pagpupulong ng pamilya ngayong taon. Talagang nagulat siya, ngunit nalugod siya na walang sino mang nagsasabi ng masama tungkol sa kanya. Si Philip at Jack pa rin ang pinakamalugod. Kung hindi nila napigilan ang kanilang mga bibig, hindi tiyak na hindi mawawala ng kontrol si Sam muli. Pangalawa naman, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagpasok sa pangunahing rehiyon ng paksayon. Dahil nalaman nila na ang pagpupulong ng pamilya na sa pangalan ay parang pagtitipon ng 4 na pamilya ng paksayon ay sa katunayan ay isang pagtitipon ng lahat ng tao sa paksayon. Magkakaroon din ng mga paligsahan bilang pagtatanghal at mga gantimpala para sa mga merito, at iba pa. Ang pinakamasayang balita ay ang lahat ng tao ay titipon bilang madla, at ang pagpupulong ay makalipas pa ng 2 araw. Labis na natutuwa si Sam. Tiyak na magtatagumpay ang kanyang plano kung mangyari ito. Noong gabing iyon, pinalayas ng grupo ni Sam ang isang alagad at sinubukan itong tanungin sa kagubatan. Matapos ang ilang pagbabante at panloloko, nakuha nila ang paraan para makapunta sa inner court ng paksayon ng hayop na konektado sa pangunahing rehiyon. Kailangan niyang makipag-usap kay Watt bago maisigawa ang plano, at para dito ay kailangan niyang nasa tiyak na distansya mula sa kanya. Binigyan niya ng pampakalma ang lalaki, kumuha ng lahat ng kanyang mga uniforme, bago siya iwan sa kagubatan. Sa sandaling iyon, nagpadala na si Sanjay ng isang tao para siyasatin kung dumating na si Sam sa mga lugar ng pangangaso. Ngunit bumalik ang tao nang walang resulta. Kabanata 325. Narating ni Sam ang panloob na rehiyon kinabukasan ng umaga. Sinimulan nilang siyasatin ang mga lugar para itago at hanapin ang paraan para makipag-usap kay Watt. Matapos makahanap ng isang liblib na lugar, kinuha niya ang isang portable na tore para sa komunikasyon may sapat itong sakop para maabot ang panloob na rehiyon at ang pangunahing rehiyon. Samantala, sobrang sipag na nagsanay si Watt sa nakalipas na 9 buwan. Binugbog niya ang lahat ng mga kandidato na nasa yugto ng dakila sa one-on-one na laban. Ang tanging taong hindi niya kayang talunin ay si Sanjay. Bagamat umabot na si Watt sa antas 7, malayo pa rin siya sa antas ni Sanjay na nasa rurok ng yugto. Mas mabilis ang pag-unlad nito kaysa kay Watt at kahit kay Sam. Hindi niya kayang talunin si Sanjay noong sila ay nasa parehong antas pa lamang, kaya walang paraan para harapin ito ngayon. Bagamat nababagabag siya dito, ibinubuhos niya ito sa ibang mga kandidato. Ngayon, naghahanda siya para sa pagdating ni Sam. Alam niyang wala siyang paraan para makatakas dito, tiyak na kakailanganin niya ang tulong ni Sam. At mula sa sinabi ni Sanjay, darating si Sam bukas at may kinalaman ito sa pagpupulong ng pamilya na mangyayari sa susunod na araw. Narinig niya ang mga chismis tungkol sa paano tinawag na anak ng traidor si Sam at tinatawag itong bastard sa buong sekta. Iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagbubugbog ng mga taong ito. Alam niya ang nakaraan ni Sam at alam din na ang kaluluwang naninirahan sa katawan ni Sam ay hindi mula sa mundong ito, ngunit hindi niya mapigilan na magalit. Para sa kanya, si Sam ay isang taong makapangyarihan, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya at makamit ang anumang ninanais niya. Ang mga taong ito sa paksayon ng hayop, na protektado at inaalagaan, na may mga pagmamataas na pinalaki ng kanilang posisyon bilang alagad o miyembro ng malaking kapangyarihan, ay hindi karapat-dapat na maging mga tagapaglingkod ni Sam, lalo pang maging kanyang mga kamag-anak at tawagin siya ng masamang pangalan. Si Sam ay umangat sa kanyang posisyon ng mag-isa. Maaaring mayroon siyang mga mapagkukunan at lahat ng uri ng kaalaman, ngunit hinaharap niya ang buong mundo at lipunan, mag-isa siyang umangat hanggang sa maabot niya ang kanyang kasalukuyang estado. Mayroon bang sapat na kwalifikasyon ang mga taong ito na umaasa sa kapangyarihan at impluwensyang itinayo ng kanilang mga ninuno para husgahan si Sam? Hindi talaga. Hindi bababa sa iyon ang iniisip ni Watt. Kaya naman, nagpasya siyang pumatay ng kumpiyansa ng mga miyembro ng paksayon.
Dahil kapag nagsimula siyang pumatay, mamatay din siya at kung mamatay siya dito, mawawala ng kontrol at magiging hindi makatuwiran si Sam. Iyon ang tiyak niyang alam. Habang naghahanda siya para sa bukas kung sakaling dumating si Sam, pumasok si Sanjay. Maaaring dumating na si Sam sa paksayo ng hayop. Nakita namin ang isang taong nakatali sa kagubatan at walang malay. Nang magising ito, sinabi niyang may pumasok at humingi ng impormasyon para makapasok sa panloob na rehiyon. Kung makontak ka ni Sam, sabihin mo sa kanya na pumunta ka na lang para makipagkita sa kanya. Alam kong hindi mo ako mapagkakatiwalaan, ngunit maaari kong aipanga ko na ligtas kayong dalawa. Mayroon akong mas maraming awtoridad kaysa sa inaakala mo sa loob ng paksayon. Isipin mo na lang ito. Mga salitang iyon ang sinabi ni Sanjay bago umalis nang hindi naghintay ng sagot. Matapos siyang umalis, medyo nasasabik at umaasang si Watt ay kumuha ng token para sa komunikasyon mula sa kanyang bulsa. Hindi niya ito inilagay sa spatial ring dahil mawawalan ito ng koneksyon. Matapos maghintay ng halos isang oras, biglang sumiklab ng liwanag ang token para sa komunikasyon, at ngumiti si Watt. Tuldok-tuldok, kinabukasan, ilang oras na lang bago magsimula ang pagpupulong ng pamilya. Tapos na ang mga paghahanda at lahat ay naglalakbay patungo sa espesyal na lugar na itinalaga lamang para sa pagpupulong ng pamilya. Ang lahat ng mga alagad na napili na makilahok sa mga paligsahan ng pagpupulong ay nasa kanilang nakatalagang mga lugar na at naghihintay ng pagkakataong ipakita ang kanilang kakayahan sa mga nakatatanda. Ang ilan ay ipinagmamalaki nilang nakatayo sa kanilang mga pwesto para tumanggap ng mga gantimpala para sa kanilang mga merito. Di nagtagal, nagsimula na ang seremonya. Ang pagpupulong ng pamilya ay karaniwang nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay ang mga kompetisyon, pagraranggo, gantimpala, at merito ng mga alagad ng panloob na hukuman at panlabas na hukuman. Ang pangalawang bahagi naman ay para sa kompetisyon ng apat na pamilya. Ang mga pangunahing alagad na na-promote mula sa panloob na hukuman ay kailangang pumili ng isa sa apat na pamilya na sasali. Kaya naman, sa pangalawang bahagi, ang mga pangunahing alagad at ang mga bagong na-promote na matanda na kabilang sa apat na pamilya ay makikipagkompetisyon para ipakita ang kanilang lakas at patunayan ang kanilang halaga para makakuha ng mas maraming mapagkukunan sa ilang partikular na lugar. Kabilang din dito ang laban para maging hinaharap na tagapagmana. Karaniwan, hindi mababago ang pinuno ng anim na malalaking kapangyarihan sa loob ng maraming dekada at minsan ay mga siglo pa. Kaya naman, hindi pipiliin ang hinaharap na tagapagmana sa bawat henerasyon. Ngunit pipiliin nila ang isang natitirang henyo sa isang tiyak na henerasyon na may potensyal na maging hinaharap na tagapagmana at kapag lumitaw na ang kandidatong iyon, sinumang nasa parehong henerasyon ay maaaring makipagkompetisyon para sa titulong iyon. Kapag ang may hawak ng titulo ay naging sapat na lakas para madaling talunin ang kasalukuyang pinuno, maaari na nitong kunin ang posisyon. Kaya naman, ang bawat pagpupulong ng pamilya ay magiging kompetisyon para sa posisyon ng hinaharap na tagapagmana kung mayroong isang kandidato para dito. Nakaupo si Sanjay sa kanyang pwesto, at may inayos na upuan si Watt sa tabi niya. Hindi niya hinayaan na manatili si Watt sa kwarto at ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Sam na lihim na ilabas si Watt mula sa lugar na ito. Ngayon, determinado siyang malaman kung ano ang nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Kailangan niyang malaman kung tama o mali ang mga bagay na hindi niya sinasadyang mabasa. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang tiyuhin at bakit ito nanatili sa silong sa nakalipas na 20 taon nang hindi man lang iniisip na lumabas. Bakit palagi itong may bahid ng puot kapag pinag-uusapan ang mga bagay tungkol sa paksayon at ang pinuno ng paksayon? Sino ang taong tinawag na traidor? Ngayon, gusto niyang makakuha ng sagot sa lahat ng mga tanong na iyon. Ngayon, nakaupo si Sam sa huling hilera sa likuran ng madla habang pinapanood ang buong seremonya. May mahigit 1,000 miyembro sa lugar. At nakikita pa rin niya si Watt na nakaupo kasama ang mga pangunahing alagad sa mga upuan sa unang hilera. Tumayo ang pinuno ng paksayon at nagsalita gamit ang isang tinataas na boses. Ngayon ay isang masayang araw para sa ating paksayon ng hayop. Ang pagpupulong ng pamilya ay hindi lamang isang kompetisyon para ipakita ang ating lakas o isang lugar ng paligsahan. Ito ay isang pagdiriwang ng ating kaluwalhatian at mga tagumpay na nakamit natin. Ang pinuno ng paksayon ay nagsalita ng lahat ng uri ng makapangyarihang mga salita na nagpapasigaw sa madla ng walang bahid ng pagbabago sa kanyang mukha. Pinapakinggan niya ito habang mahinahong sinusubaybayan ang bawat detalye na makikita niya at sinusubukang isipin ang iba't ibang sitwasyon kung saan maaari niyang gamitin ang kapaligiran para sa kanyang kalamangan. Tungkol kina Philip at Jack, wala sila sa nakikita. Nagpatuloy ang pagpupulong at nagsimula na ang mga laban. May mga maliliit na paligsahan sa pagitan ng mga nangunguna sa lahat ng kategorya sa mga panlabas na alagad at panloob na alagad.
Maraming kompetisyon ang nagaganap ng sabay-sabay. Hindi ito pinapansin ni Sam habang tahimik niyang sinusubaybayan ang buong lugar. Mukha itong isang koloso. Ang mga panlabas na alagad at panloob na alagad ay lahat ay nakaupo bilang madla maliban sa mga kalahok na nasa unang hilera. Ang mga nakatatanda tulad ng pinuno ng paksayon, mga pinuno ng mga individual na pamilya, mga dakilang matanda ay lahat ay nakaupo sa isang VIP booth kung saan makikita nila ang buong lugar. Tungkol sa mga pangunahing alagad, mayroon silang mga upuan sa isa pang booth na direktang nasa ibaba ng pangunahing booth ng pinuno ng paksayon at ng iba pa. Ang mga booth na ito ay bukas at katulad ng mga upuan ng mga pamilyang real at mahahalagang bisita ng koloso. Kung mangyari ang kaguluhan, walang paraan para agad na gumalaw ang lahat ng mga alagad at maraming buhay ang mawawala. Mabilis ang tibok ng puso ni Sam habang siya ay nanginginig sa kasasabik. Kakaibang kagalakan ang naramdaman niya sa katotohanan na haharapin niya ngayon ang buong paksayon ng hayop at kukuha ng kanyang kaibigan mismo sa ilalim ng kanilang mga ilong habang lahat sila ay nanunood at lahat ng kapangyarihan ng paksayon ng hayop ay nakatipon sa isang lugar. Sa pagdaan ng oras, natapos na ang unang bahagi ng pagpupulong. Ngayon ay oras na para sa mga laban ng apat na pamilya. Ang mga laban ay magiging laban ng mga pangkat at magiging batayan ng pamamahagi ng mga mapagkukunan hanggang sa susunod na pagpupulong ng pamilya. Ang apat na pangkat ay naghanda na para ipakita ang kanilang pinakamahusay habang tumayo ang mga pangunahing alagad at mga matanda. Hindi pumunta si Sanjay dahil siya ang may hawak ng posisyon ng hinaharap na tagapagmana. Ang kasalukuyang pinuno at ang may hawak ng posisyon ng hinaharap na tagapagmana ay kabilang sa kanilang pamilya ngunit ipinagbabawal silang makialam sa paglalaan ng mga mapagkukunan at lahat ng iba pang bagay na kailangang ipamahagi sa apat na pamilya. Sa oras na sila ay nasa kanilang mga posisyon, kailangan nilang maging walang kinikilingan sa lahat ng apat na pamilya kaya direktang ipinagbabawal silang makilahok. At sa gayon ay nagsimula na ang pangalawang bahagi ng pagpupulong ng pamilya. Kabanata 326. Nagsimula ng maglaban ang mga kandidato ng apat na pamilya, at pagkatapos ng bawat laban ay kailangang bumalik ang mga kandidato para gumaling. Hindi bababasa ang mga kandidatong nanalo sa bawat laban ay agad na bumalik para gumaling dahil lahat sila ay naglalayong makuha ang posisyon ng hinaharap na tagapagmana. Si Sanjay ay hinirang na hinaharap na tagapagmana noong siya ay isang baguhan pa lamang. Mula noon, patuloy silang nakikipagkompetisyon, ngunit hindi nila maabot ang tagumpay. Ang posisyon ay napakalapit ngunit napakalayo pa rin. Si Sanjay ay parang isang malaking kambal kamatayan na kailangang lampasan nila kung gusto nilang matupad ang kanilang pagnanasa, ngunit hindi pa sila sapat na may kakayahan para gawin ito. Ngunit walang sumuko. Sinubukan nilang makipagkompetisyon sa anumang pagkakataong makukuha nila. Siyempre, kakaunti lamang ang mga okasyon kung saan maaari silang makipagkompetisyon para dito, at ang pagpupulong ng pamilya ay isa na rito. Kaya naman, ang bawat cultivator ng yugto ng dakila sa mga pangunahing alagad na kapantay ng edad ni Sanjay ay gumagawa ng lahat para gumaling. Tungkol naman kay Sanjay mismo, sinusuri niya ang madla para hanapin si Sam. Nais niyang makita ang anumang posibleng bakas ng kanyang presensya. Ganap siyang walang pakialam sa kompetisyon para sa kanyang posisyon, hindi niya inaalala ang mga piling pangunahing alagad na ito. Ang kanyang kawalan ng interes ay lalong nagpasigla sa determinasyon ng mga pangunahing alagad. Noong hapon, natapos na ang kompetisyon ng apat na pamilya. Nagsimula na ang huling yugto ng pagpupulong ng pamilya, ang kompetisyon para sa hinaharap na tagapagmana. Ang lahat ng mga sugatang kandidato ay nasa pinakamabuting kalagayan na muli. Uminom sila ng mga table tas at patio na lubos na mahalaga at makapangyarihan. Karaniwan, iniiwan ito para sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, ngunit ngayon ay hindi na sila nag-atubili at ininom ito. Lumapit din si Sanjay sa gitna ng larangan ng laban kasama ang siyam pang kandidato. Tumayo ang pinuno ng paksayon at inihayag. Ngayon na, nagsisimula na ang huling yugto ng pagpupulong ng pamilya, ang kompetisyon para sa posisyon ng hinaharap na tagapagmana. Ang laban ng lahat laban sa lahat. Ang huling natitirang tao sa 10 kandidato ay magiging hinaharap na tagapagmana ng paksayon ng hayop. Ang kompetisyon para sa posisyon ng hinaharap na tagapagmana ay medyo simple at diretso. Kailangang maglaban silang lahat, at ang mananalo ay makakakuha ng posisyon. Ang lahat ng mga kandidato ay huminga ng malalim, matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito at hindi na nila mapigilan na sumali sa laban. Ngunit nagulat sila sa susunod na mga salita ng pinuno ng paksayon. Ang titulo at mga gantimpala para sa mananalo ay ibibigay mismo ng ninuno. Kaya naman, gawin ninyo ang inyong makakaya. Napatigilan ang buong madla, hindi nila inasahang may ganitong bagay. Ang ninuno ng paksayon ng hayop ay ang lolo ng kasalukuyang pinuno ng paksayon.
Siya ang dating pinuno ng Paksayon at isa sa mga pinakamahusay sa kanilang henerasyon. Pumasok siya sa pag-iisa pagkatapos nakuha ng kasalukuyang pinuno ang posisyon. Siya ay isang alamat na pag-iral sa buong sekta, at ang bawat pagkakataong makilala siya ay itinuturing na isang biyaya dahil ang kanyang mga turo ay itinuturing na walang halaga. Maraming tao ang nais na maging kanyang alagad at itinuturing na mas mahalaga ang pagkakataong iyon kaysa sa posisyon ng hinaharap na tagapagmana. Dahil ang posisyon ng hinaharap na tagapagmana ay hindi nagbibigay ng garantiya na makukuha ang posisyon ng susunod na pinuno, maaari itong hamanin at kumpetihin. Ngunit naniniwala sila na kapag sila ay naging alagad ng ninuno, tiyak na malalampasan nila ang hinaharap na tagapagmana at makukuha ang posisyon sa isang paraan o iba pa at ang posisyon na iyon ay isa lamang sa mga benepisyo. Habang ang mga kandidato ay iniisip ang iba't ibang sitwasyon at haka-haka tungkol sa magiging gantimpala, nagsimula na ang laban. Si Sanjay mismo ang unang gumawa ng aksyon. Sipol. Ang kadena na may kutsilyo ay dumaan sa hangin habang umiikot ang talon sa buong larangan para tumama sa pinakamalapit na kandidato sa kanya. Ngunit ang mga kandidato ay naging maingat sandaling marinig nila ang tunog ng hangin. Naiharap ang pag-atake, at lahat ay tumingin kay Sanjay ng maingat. Nakasuot pa rin siya ng kanyang karaniwang damit at ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na tela kung saan lamang makikita ang kanyang mga mata. Nagpalitan sila ng tingin at tahimik na napagpasyahan na gawing karaniwang target si Sanjay. Alam nilang siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat at kakaunti lang ang tsansa na manalo sa kanya sa one-on-one na laban. Kaya naman, nagpasya silang unang alisin siya sa pamamagitan ng pagtutulungan. Hindi mukhang nagulat si Sanjay dito. Hawak niya ang kadena na may kutsilyo habang pinipigilan ang lahat ng 10 kandidato. Maaaring siya ang napapalibutan, ngunit siya ang kumokontrol sa kanila gamit lamang ang isang sandata habang siya ay nagtatakda ng hangganan. Ngunit hindi siya nananatili sa isang pwesto, patuloy siyang umiiwas sa lahat ng mga pag-atake mula sa malayo. Hindi alam ng mga kandidato na lahat sila ay gumagalaw ayon sa kanyang ritmo. Si Sanjay ay parang gitna ng bilog na binubuo ng 10 kandidato, at siya ang nagagalaw ng bilog ng paunti-unti habang kinokontrol ang kanilang mga posisyon. Biglang naramdaman ng isa sa mga kandidato na nakadikit ang kanyang likod sa pader, literal na nakadikit ang kanyang likod sa pader dahil napunta siya sa dulo ng larangan ng laban bago pa niya napagtanto. Ang kadena na may kutsilyo ay umikot at gumawa ng malaking hiwa sa kanyang dibdib dahil hindi niya nagawang tumugon sa biglaang pagkakakulong. Hindi niya nagawang ilipat ang kanyang sarili sa gilid kasing bilis ng kutsilyo. Ang kutsilyo ay tumago sa kanyang dibdib at nanatili roon. Hinailan ni Sanjay ang kadena, at ang lalaki ay sumunod dito tulad ng isang isdang nahuli sa kawit. Mabilis siyang nawala ng malay. Sa loob lamang ng ilang minuto, isa na sa 9 na kalaban ang natalo. Lahat sila ay nakaramdam ng lamig, hindi nila inasahang sapat na ang isang suntok para matalo ang isang kalaban. Alam nilang kakaunti lang ang kanilang chance sa laban kay Sanjay, ngunit ngayon lamang nila tunay na naramdaman ang agwat sa pagitan nila. Biglang kinuha ng 6 na lalaki ang kanilang mga pouch ng hayop. Hindi na nila gustong magtago, panaramdaman nila na kailangan nilang ibigay ang lahat laban kay Sanjay kung mayroon silang anumang tsansa na manalo. Inilunsad ni Sanjay ang kanyang kadena, itinapon ang walang malay na kandidato. Tumingin siya sa 6 na hayop, isang uri ng fox, isang uri ng lobo, isang tigre, isang malaking ahas, isang leon, at isang unggoy. Lahat sila ay nagsimulang umungal at umuungal habang sila ay lumalabas, at lahat sila ay nakatingin kay Sanjay ng may puot. Sa sitwasyong ito, kailangang umatras ng kaunti si Sanjay. Maaari niyang talunin ang mga kalaban na ito nang hindi gumagamit ng kanyang hayop, ngunit kakailanganin nito ng maraming lakas at maaari siyang masugitan, ngunit mayroon siyang ibang mga plano. Tinawag niya ang kanyang kadena na may kutsilyo at kumuha rin ng kanyang pouch ng hayop. Biglang naging malamig ang kapaligiran at naramdaman nila ang napakalamig na temperatura. Nakita nila ang isang mahabang figure na biglang lumitaw. Ang ulan ay nakalabo ng paningin ng lahat, at ang tanging makikita ng mga kandidato ay ang anino ng isang nilalang na may mahabang katawan. Ang mga nakatatanda ay lahat ay naging kulubot ang noo at tumingin ng may pagkalito, habang ang mga kandidato ay labis na kinakabahan. Ang mga alagad sa madla ay labis na nasasabik dahil ito ang unang pagkakataong gumamit si Sanjay ng kanyang hayop. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang hayop o kanyang elemento sa isang laban, iilan lamang ang mga pagkakataong ginamit niya ang kanyang elemento sa laban, at tungkol sa kanyang hayop, hindi niya ito kailanman ginamit. Tanging ang kanyang mga malalapit na kaibigan ang nakakaalam tungkol sa kanyang hayop. Di nagtagal, umalis na ang ulan at lumitaw ang isang marangyang baha dragon. Ang kanyang mahabang katawan at mga kuko ay lahat ay natatakpan ng mga kaliskis na may kulay asul na nagyayelo.
Tumingin ito sa natitirang mga hayop na labis na maingat dahil sa pagsugpo ng dugong lahi, at umungal. Ungol. Mayroong isang napakalamig na hangin, at isang manipis na patong ng yelo ang nabuo sa likod ng mga hayop pati na rin ang pawis sa mga kandidato ay nagyelo. Ito ay ang Frostclaw Dragon na naninirahan sa mga glacier ng Hilagang Pole. Tumingin si Sam sa Baha Dragon at hindi napigilan na magulat, hindi niya inasahang makikita niya ang isang uri ng dragon na hayop dito. Bagamat ang tunay na mga dragon ay hindi gustong makipag-ugnayan sa mga Baha Dragon at Wyrens, mayroon silang mga mahihinang bakas ng dugo ng dragon sa kanilang mga katawan. Ang natitirang siyam na hayop ay nanginginig sa kanilang mga pwesto, at biglang ang kanilang presensya ay naging hadlang pa kaysa sa tulong sa kanilang laban. Nagsimulang igalaw ni Sanjay ang kanyang kadena na may kutsilyo habang ang talim nito ay natatakpan ng nagyayelong asul na yelo. Gumawa siya ng aksyon habang ang mga kandidato ay pa rin namamangha. Lumaktaw ang kutsilyo sa hayop at tumama sa isang kandidato sa kanyang balikat at agad na nagyelo ang balikat sa pwestong iyon. Nawalan ng lakas ng loob ang mga kandidato na labanan nang makita nila ang Baha Dragon. Lahat sila ay labis na natatakot, at naging madali na ang laban para kay Sanjay. Ang hinaharap na tagapagmana ay si Sanjay pa rin. Inihayag ng pinuno ng paksayon ang tagumpay pagkatapos ng ilang minuto. Kabanata 327. Ibibigay ng ninuno ang gantimpala para sa hinaharap na tagapagmana na si Sanjay. Sabi ng pinuno ng paksayon habang siya ay nanatiling tahimik, at ang natitirang mga kandidato, mga matanda, at lahat ng iba pang tao ay tumayo. Isang matandang lalaki ang dahan-daang pumasok sa lugar ng pag-upo ng pinuno ng paksayon. Mayroon siyang mahabang puting buhok at mahabang puting balbas. Nakasuot siya ng maluwag na damit at may aura ng isang monghe. Sa likuran niya, isa pang tao ang lumabas din, ito ay ang tiyuhin ni Sanjay na nakakulong sa madilim na silid na iyon. Nagpasya siyang lumabas dahil lumalabas ang kanyang lolo bilang pagpapakita ng paggalang. Ang lahat ng tao sa paksayon ay tumitingin sa matandang lalaki ng may paggalang. Mas sila ay nagpapahalaga sa kanya kaysa sa pinuno ng paksayon. Bagamat hindi siya ang pinakamalakas at tiyak na hindi mas malakas kaysa sa kasalukuyang pinuno ng paksayon, hindi rin siya mas mahina kaysa rito. Kung mayroon mang masasabi, maaari lamang niyang patumbahin ang pinuno ng paksayon. Ngunit ang dahilan ng kanilang paggalang ay ang kanyang katayuan bilang mas matandang henerasyon at ang kanyang karunungan at karanasan na higit na malaki kaysa sa pinuno ng paksayon. Ang yugto ng kumpleto ng pagkukultibo ay may mas maraming aspeto kaysa sa lakas, at dahil mas matagal na siyang nasa yugtong iyon kaysa sa pinuno ng paksayon, mas mahalaga ang kanyang karanasan. Mabuti ang ginawa mo. Tumingin siya kay Sanjay at nagsabi. Tumingin si Sanjay sa kanya at yumuko ng malalim bago magsalita. Ninuno, nang may wastong paggalang, nais kong magsalita ng ilang salita bago tayo magpatuloy. Tumango ang matandang lalaki ng walang pag-aalala. Kailangan ko ng ilang sagot at nais kong ikaw o ang pinuno ng paksayon ay magsagot sa akin ng totoo. Kung hindi ako makakakuha ng sagot ngayon at ako ay sinungalingan, ibibigay ko na ang titulong hinaharap na pinuno. Ang kanyang mga salita ay nagulat ng lahat, kabilang sina Sam at Watt. Mga dayuhan sila na hindi kabilang sa paksayon, ngunit sila rin ay nabigla dahil kahit na hindi nila alam ang lahat ng pribilehiyo ng posisyon, maaari nilang hulaan kung gaano ito kahalaga. Ngunit ngayon ay diretso niyang sinasabi na ibibigay niya ito kung hindi niya malalaman ang sagot. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang bagay na labis niyang gustong malaman. Habang lahat ay tahimik, nagpatuloy si Sanjay. 20 taon na ang nakalilipas, ano ang nangyari? Sino ang lalaking tinawag na traidor at bakit siya tinawag na traidor? Hindi ko sinasadyang nabasa ang ilang mga nakatagong tala at nalaman na bago ang insidente, siya ang taong nagdala ng kaluwalhatian, ang kanyang mga tagumpay ay lampas na sa kanyang mga kapantay, kahit na ang aking ama na siyang kasalukuyang pinuno ng paksayon ay napag-iwanan ng malayo. Sino siya? Lumiit ang mga mata ng matandang lalaki sa pagkabigla, huminga siya ng malalim at tumingin kay Sanjay ng may masusing tingin. Nakita niyang puno ng determinasyon ang mga mata nito at alam niyang gagawin ni Sanjay ang kanyang sinabi kung hindi siya sasagutin ng totoo. Tumingin siya sa pinuno ng paksayon na namumutla sa galit at umiling, bago muling tumingin kay Sanjay. Bakit mo biglang gustong malaman ito? Dahil, ilang buwan na ang nakalipas, isang batang lalaki na lubos na kahawig ng taong iyon ay tinawag na bastard at naging pinakamahalagang kriminal na hinahanap mismo ng pinuno ng paksayon. Ang ilang tao sa ating paksayon ay gumamit pa ng ating mga especially iya sa ibang malalaking kapangyarihan para harapin siya. Bakit napakaraming puot sa taong iyon? Kahit na ang kanyang ama ay maaaring isang traidor, bakit ipinakita ang napakaraming puot sa taong iyon na wala namang ibang kinalaman sa kanyang ama maliban sa dugo at pagkakamag-anak? Ngayon, determinado akong malaman ito.
Labis na nagulat ang ninuno, tumingin siya sa pinuno ng paksayon na may napakasamang ekspresyon ng galit, puot, at pagkabaluktot, at naiintindihan na totoo ang sinabi ni Sanjay. Tumingin siya sa madla at sa natitirang mga kandidato, mga matanda, at lahat ng iba pa. Hindi ito dapat talakayin sa harap ng lahat. Maaari tayong mag-usap nito pagkatapos ng seremonya. Hayaan nating magpatuloy ang natitirang bahagi ng seremonya at pag-uusapan natin ito pagkatapos sa pribado. Tumingin ang pinuno ng paksayon kay Sanjay nang may labis na galit, ngunit hindi ito pinansin ng huli. Ang susunod na bahagi ay ang paggawad ng mga gantimpala sa mga nanalo at iba pang mga gantimpala para sa mga merito na nakuha ng ibang mga tao. Ngunit walang kasiyahan ang sinuman habang nagpatuloy ang seremonya sa halip, napakasikip ng kapaligiran na para bang maaari itong putulin ng kutsilyo. Samantala, nag-iisip si Sam. Alam niyang si Sanjay ay nagsasalita tungkol sa kanya, at mula sa narinig niya, tila may kinalaman ito sa ama ng orihinal na si Sam na pag-aari ng kanyang kasalukuyang katawan. Wala siyang naramdaman ng malaman ito dahil siya ay ulila sa dalawang buhay niya, at kahit na ang dating may-ari ng katawan ay dumaan sa isang kawaila, hilakbot na pagkabata at walang pakiramdam ng pagkakamag-anak sa kanyang mga magulang na hindi niya kilala. Kahit na ang taong dapat na ama ay buhay pa, maaaring binugbog niya ito sa galit dahil inabandona siya at pinahintulutan siyang maranasan ang kawaila hilakbot na pagkabata, kaysa maging masaya tungkol dito. Dahil, ang isang tao ay maaari lamang maghintay ng ilang panahon para sa kanilang mga magulang, at kailangan nila ito kapag sila ay nasa pinaka-vulnerable na estado. Maaaring sabihin ng iba na dapat kang magpasalamat sa iyong mga magulang dahil binigyan ka nila ng buhay, at alam niyang totoo iyon ngunit kung ang sitwasyon ay katulad ng sa kanya, kung saan mas mabuting mamatay kaysa mabuhay ng milyong beses, at ang pinakamasamang bahagi ay hindi mo maaring ipagpatuloy ang sarili mong buhay noong gusto mo itong gawin, wala nang maiiwang pasasalamat. Hindi niya hiling na isilang siya at ipasok sa mundo at nang ipanganak siya ng kanyang ama at ina, kailangan nilang gampanan ang kanilang responsibilidad, anuman ang mga sitwasyon. Kung hindi nila kayang harapin ang mga sitwasyon at hindi sigurado kung makakaligtas sila, mas mabuting huwag na silang magkaanak. Naramdaman ni Sam na mas mabuting talagang patay na ang ama dahil iyon ay isang katanggap-tanggap na dahilan para iwanan siya. T.N. Hindi ito eksaktong ang aking mga pananaw, ito ay mga opinyon ng baluktot na isip ni Sam. Mangyaring pretuhin ang kwento bilang isang kwento lamang. Hinintay niya ang tamang oras para maipatupad ang kanyang plano. Medyo interesado siyang makilala ang ama, ngunit iyon ay kaunti lamang para sa kanya, ang pagliligtas kay Watt ay ang prioridad. Wala siyang kinalaman sa paksayo ng hayop at hindi rin niya gustong hanapin ang mga tunay na magulang ng katawang ito. Dahil hiwalay na siya sa kanila, mas mabuting manatili na lamang iyon. Nagpatuloy ang seremonya at nagsisimula ng umalis ang mga alagad ng panlabas na sekta. Si Sam na nakasuot ng parehong uniforme at isang balabal para takpan ang kanyang mukha sa likuran ay nanatili pa rin doon kahit na halos lahat ng mga alagad ng panlabas na hukuman ay umalis na. Nang maabot na ng seremonya ang pagtatapos at handa nang umalis ang mga alagad ng panloob na hukuman at mga pangunahing alagad, biglang gumawa ng aksyon si Sam. Ang kanyang katawan ay naging isang matingkad na liwanag nang i-activate niya ang pagsasama ng elemento ng liwanag at tumalon mula sa kanyang upuan patungo sa larangan ng laban. Sa parehong oras, tumalon din si Watt patungo sa larangan ng laban at nakapagtataka na nakamit niya ang buong pagsasama ng elemento ng hangin. Isang maliwanag na kislap ng liwanag at isang puro na hangin ay nagtagpo sa singsing at halos dumausdos na papunta sa daan. Harangin ng pasukan, ngayon. Utos ng pinuno ng paksayon na napansin ang mga kilos, at ang isa sa yugto ng nascent na namamahala sa tanging bukas na pasukan ay hamarang dito. Si Sanjay na napansin ang mga kilos ni Watt ay gumawa rin ng aksyon, at umungal ang Baha Dragon. Isang malaking pader ng yelo ang lumitaw at binalot sina Sam at Watt. Bumangga sila sa pader at sinira ito, ngunit nagpapabagal ito sa kanila at ang pasukan ay nablock na, at ang mga alagad ng panloob na hukuman at mga pangunahing alagad na hindi pa umalis ay lahat ay handang umatake. Ngayon, sina Sam at Watt ay nakatayo sa loob ng larangan ng laban kasama si Sanjay. Ang tatlo ay napapalibutan ng mahigit 500 alagad at iba pang mga cultivator ng yugto ng nascent, mga cultivator ng pre-transcendent, mga cultivator ng transcendent, at 3 cultivator ng kumpleto na lahat ay handang gumawa ng aksyon. Hindi na mas masahol pa ang posisyon nila. Tumingin si Sanjay kay Sam na may nasasabik na ekspresyon. Alam niyang darating siya. Ngunit ang natitirang mga tao ay may mga ekspresyon ng pagkabigla, hindi nila inasahang may darating para kay Watt at magiging hanggang saan naman tanga itong gumawa ng aksyon dito sa gitna ng napakaraming tao. Inalis ni Sam ang kanyang balabal at uniforme, nakasuot siya ng itim na vest at hindi niya isinuot ang kanyang coat.
Tumingin siya kay Sanjay ng kalmado at walang anumang ekspresyon. Ang ninuno at ang mga tiyuhin ni Sanjay ay tumitingin kay Sam nang may mga ekspresyon ng pagkabigla. Nakikita nila ang pagkakahawig niya sa taong lubos na kanilang kilala. Kabanata 328. Tumingin ang ninuno sa mukha ni Sam na para bang nais niyang itatago ito sa kanyang isipan. Hindi niya makakalimutan ang mukhang iyon ang epekto nitong iniwan sa kanya, sa kasalukuyang pinuno ng paksayon, at sa buong paksayon ng hayop 20 taon na ang nakalilipas ay hindi basta-basta makakalimutan. Isang araw lamang ang kailangan para baguhin ang lalaking nagtataglay ng mukhang iyon mula sa kanilang pinakamahusay na mandirigma patungong pinakamasamang kaaway. Ang mukhang iyon ang nagdulot ng pagkawasak sa paksayon ng hayop, ang pagkawasak na pangalawa lamang sa kalupitan ng digmaang sinaunang panahon. Ang pinakamababang punto ng paksayon ng hayop, kung saan nawala ang lahat ng mga mapagkukunan, alagad, at maraming iba pang pangunahing mandirigma, at muntik na lamang mabuhay dahil sa mga ugnayan nito sa ilang tribo ng hayop sa gitnang kontinente. Isang lalaki lamang ang humila sa buong paksayon, isang malaking kapangyarihan sa planetang ito para yumuko sa loob ng isang araw. Hindi siya isang traidor, pinilit siyang maging traidor. Lumingon ang ninuno sa pinuno ng paksayon. Ang mukha nito ay kaayla, hilakbot na tingnan, wala na ang karangalan ng pagiging pinuno ng isang malaking kapangyarihan. May dahilan para rito. Ang isang mukha lang ay nag-iwan ng malaking anino sa kanyang puso at nakatatak ito sa kanyang mga alaala. Ang kanyang espiritual na lakas ay nagigising, labis niyang nais na gumawa ng aksyon, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isa pang pag-ilog ng espiritual na lakas, at nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang kapatid na tiyuhin ni Sanjay na tumitingin sa kanya ng malamig. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Kung susubukan niyang gumawa ng aksyon laban kay Sam, gagawa rin ng aksyon ang kanyang kapatid laban sa kanya. Hindi pinansin ni Sam ang kanilang mga ekspresyon. Tumingin siya kay Sanjay at nagsabi, "Hiniling mong pumunta ako at narito na ako. Aalis na ako kung papayagan mo ako ngayon, kung hindi, magiging masama ang mga bagay." May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. "Bakit hindi ka nalang manatili ng kaunti pang oras? Hindi mo ba gustong marinig ang mga bagay na gusto kong malaman?" Hindi naman talaga. Napatigilan sila, hindi nila inasahang magiging ganito siya kawalan ng interes. Hindi ka ba kahit papaano nag-aalala tungkol sa iyong pagkabuhay? Sa iyong mga magulang? Tanong ng ninuno ng naguguluhan. Tumingin si Sam sa kanya at nagsabi, "Maaari ko nang hulaan ang karamihan nito." Tumigil siya at tumingin sa pinuno ng paksayon bago magsalita. Parang may isang taong naiinis na nagtanim ng mga problema. "Wala akong anumang ugnayan o alaala sa aking mga magulang. Siguradong nawala na sila bago pa ako makilala sila, iyon ang naging dahilan ng aking kasalukuyang sitwasyon. Hindi ka ba nagagalit? Wala ka bang pagnanasa na malaman kahit papaano?" Patuloy pa rin ang ninuno. Natawa si Sam at nagsabi, "Mas mabuting hindi ko malaman ang ilang sagot, hindi bababasa ngayon. Babalik ako balang araw, at ibibigay sa akin ang mga sagot kahit na hindi ako magtanong. Sa tingin mo ba makakalabas ka ng buhay mula sa lugar na ito?" Pagkakataong ito ay nagsalita ang pinuno ng paksayon na may mapait na puot. "Haw. Walang lugar sa planetang ito na makakapigil sa akin na pumasok at makakapagbabawal sa akin na umalis." Sabi ni Sam na may mapangahas na tawa. "Patayin ninyo siya." Hindi na kinaya ng pinuno ng paksayon ito at nagbigay ng utos, ngunit walang gumalaw, dahil tumataas ang aura ng tiyuhin ni Sanjay at malinaw ang kanyang intensyon, ganap siyang tutol dito. "Kapatid, huwag mong sabihin na gagawa ka ng aksyon laban sa mga mas batang may mababang antas ng pagkukultibo." Pang-uuyam na sabi ng pinuno ng paksayon. "Tumigil ka." Malamig na sabi ng ninuno at lumingon kay Sam. "Kung gusto mong umalis, maaari kang umalis, ngunit may ilang taong ayaw kang hayaang umalis, at isa na roon ang pinuno ng paksayon. Maaari akong mas matanda sa kanya, ngunit hindi ko basta-basta hayaan na mawalan siya ng karangalan at masira ang kanyang dignidad. Maaari kang umalis basta't malampasan mo ang isang patas na hamon na darating sa iyo." Tumingin siya sa pinuno ng paksayon at nagsabi, "Basta't ito ay isang patas na hamon, maaari mong pilitin siyang manatili dito o kahit napatayin siya. Marami akong utang na loob sa kanya at sa kanyang ama, kaya mas mabuting manatili ka sa mga tuntunin." Banta niya sa pinuno ng paksayon. Tumingin si Sam sa lahat ng mga cultivator ng yugto ng dakila na handa ng lumaban at lumingon sa ninuno at nagsabi, "Paano kita mapagkakatiwalaan? Iyon lamang ang magagawa mo ngayon. Kung gayon, gawin mo akong isang pabor. Hayaan mong lahat sila ay sumugod ng sabay-sabay. Wala akong sapat na pasensya." Tumaas ang kilay ng ninuno at tanong. May mahigit 400 mga cultivator ng yugto ng dakila na nasa huling yugto ng dakila, at lahat sila ay mga cultivator ng hayop na may mahigit 300 may kasamang hayop.
Sigurado ka bang gusto mong labanan sila ng sabay-sabay? Sino bang nagsabing lalaban ako? Ito ay magiging isang pagpatay ng marami. Pagkatapos ng lahat, anuman ang nangyari sa nakaraan, sigurado akong hindi ko ito magugustuhan, at maaaring mapasama ang buong paksayon ng hayop sa aking listahan ng mga dapat patayin. Kaya naman, mas mabuting bawasan ko na lang ang trabaho tuwing may pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay nagulat ng lahat, puno ito ng pagmamataas. Tungkol sa kung bakit nais ni Sam na ilagay ang buong paksayon ng hayop sa kanyang listahan, bagamat iniisip niya na wala siyang ugnayan sa paksayon ng hayop at hindi niya pag-aari ang katawang ito, medyo nababagabag siya ngayon na nahuhulaan na niya ang ilang bahagi ng kwento. Noong una, akala niya ay patay na ang kanyang mga magulang at ang isang taong hindi sila gusto ay itinapon siya mula sa paksayon at tinawag na bastard. Baka baliwalain na lang niya ito, dahil hindi mahalaga sa kanya kung nakatira siya sa paksayon o sa ibang lugar. Ngunit ang marka ng traidor at lahat ng iba pang bagay ay tila tumuturo sa ibang bagay. Kung ang kanyang mga magulang ay hindi patay kundi binalak at pinatay ng paksayon, tiyak na maghihiganti siya. Dahil ang kanyang kasalukuyang sitwasyon bilang ulila at ang kawaila hilakbot na pagkabata ay lahat dahil sa kanila siya na sana ay nakatanggap ng pag-ibig ng mga magulang na hindi niya nakuha sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit kung buhay pa sila, hindi siya sana itinapon at hindi rin sana darating si Sam sa mundong ito. Ang buong sitwasyon ay naging isang kabalintunaan, at naramdaman niyang medyo magkasalungat ang mga bagay. Iyon ang dahilan kung bakit nais niyang umalis agad pagkatapos ng kaunting kaguluhan ngunit ginagawa itong mahirap ng pinuno ng paksayon. Nais niyang magkaroon ng oras para ayusin ang kanyang mga iniisip, ngunit bago iyon, hindi masama na ilabas niya ang kanyang pagkainis. Tumingin siya sa mga kandidato at nagsabi, kung sino mang handang mamatay ay lumapit na. Ay pangako ko, hindi ito ang unang pagkakataong nakipaglaban ako laban sa ganitong laking grupo, at nakalabas ako ng buhay mula sa mga laban na iyon. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi ako mabubuhay dito. Walang sumagot, lahat sila ay nag-aalangan. Sa oras na iyon, ang mga taong hindi nasa huling yugto ng dakila ay umatras na. Ganap ng handang makipaglaban si Sam, wala siyang maraming oras at kailangang tapusin ito mabilis. Nang siya ay malapit ng gumawa ng aksyon, narinig ang boses ni Sanjay. Hindi na kailangan iyon. Kung gusto mong umalis, talunin mo lang ako. Kung manalo ka, maaari kang umalis kasama si Watt, at ipapadala ko kayo sa templo ng Diyos ng Kidlat gamit ang Space Gate. Kung matalo ka, mananatili ka. Tumingin si Sam sa kanya nang may pagkatuwa. Hindi niya alam kung bakit ang lalaking ito ay labis na interesado sa kanya, ngunit naramdaman niya mas mabuti ang deal na ito. Lumingon si Sanjay sa madla at nagsabi, umalis na kayo dito. Hindi niya man lang tinanong ang pahintulot ng pinuno ng paksayon. Tumingin si Sam habang ang mga tao sa paligid niya ay umalis at umupo sa mga upuan ng madla. Itinuro niya kay Watt na tumayo sa pasukan at naglakad papunta sa gitna ng larangan ng laban. Medyo nasasabik din siya sa laban na ito, nais niyang bugbugin ang taong ito mula nang kinuha niya si Watt, at ngayon ay dumating na ang pagkakataon. Kabanata 329. Tahimik na nagtitigan ang mga mata ni Sam at Sanjay. Napakasikip ng kapaligiran. Wala sa kanilang dalawa ang unang gumawa ng aksyon. Ang Baha Dragon ay umatras sa isang dulo ng larangan ng laban habang ito ay nanunood, ganap na handang pumasok sa laban anumang oras. Napansin ni Sanjay na labis na kalmado si Sam habang dumadaan ang oras, tila lalo pa siyang naging kalmado at walang intensyong gumawa ng anumang aksyon. Sa huli, nabagabag siya at naging unang gumawa ng galaw. Ang kadena na may kutsilyo ay pumutok ng tunog habang ang talam ay dumaan sa hangin at patungo kay Sam. Nakasuot na si Sam ng kanyang mga kuko. Hindi siya gumalaw sa kanyang pwesto habang inilipat niya ang kanyang kaliwang kamay. Klang ang kuko ng hinlalaki ay nagbanggaan sa kadena na may kutsilyo habang binago niya ang direksyon nito. Ang pag-atake ay masyadong diretso at simple. Wala itong lakas na likas. Isa lamang itong simbolikong pag-atake na nagsasabing nagsimula na ang laban. Sa susunod na segundo, gumawa ng aksyon si Sam. Hindi niya agad ginamit ang pagsasama ng elemento, masyadong maraming lakas ang kakailanganin nito. Ginamit niya ang mga hakbang ng pandarayuhan habang siya ay gumalaw na parang kidlat. Ngunit sandaling kumuha siya ng dalawang hakbang, pumutok ng tunog ang kadena na may kutsilyo sa hangin habang pinigilan nito ang kanyang paggalaw sa direksyong iyon. Pilit niyang sipa ang lupa habang binago niya ang direksyon ng kanyang paggalaw. Ngunit sinusundan ng kutsilyo ang kanyang galaw at pinipigilan ang kanyang pagsulong. Maaaring maraming gamit ang kadena na may kutsilyo, ngunit isa ito sa pinakamahirap na sandatang kontrolin, ngunit ipinakita ni Sanjay ang lubos na kontrol habang pinapanatili niya ang bilis ng kutsilyo at ang galaw nito sa maximum.
Kahit na may medyo malaking distansya sa pagitan nila, hindi nagtagal bago nakumpleto ni Sanjay ang isang buong bilog gamit ang kadena na may kutsilyo habang pinipigilan ang pagsulong ni Sam. Sa kanyang kasalukuyang bilis, hindi makahanap ng pagkakataon si Sam kahit na gumamit siya ng hakbang ng pandarayuhan. Bagamat hindi siya makapagsulong, walang nakuha ring kalamangan si Sanjay sa sitwasyong ito. Madaling hinaharang ni Sam ang mga pag-atake. Matapos mahigit 10 palitan ng mga galaw, biglang gumawa ng aksyon si Sam. Ngayong pagkakataon, nang ang kadena na may kutsilyo ay malapit nang tumama sa kanyang balikat mula sa itaas, mabilis siyang sumulong ng napakalapit sa kadena. Hindi angkop ang galaw na ito dahil sa ganitong paraan, ang likod ni Sam ay bukas para sa kutsilyo at kapag hinaila ni Sanjay pabalik ang kadena, maaaring tumagos ang kutsilyo sa kanyang likod. Ginawa iyon mismo ni Sanjay. Ngunit may paraan si Sam para malutas ang sitwasyon. Lumikha siya ng isang maliit na bulsa ng hangin sa kanyang braso at pinalabas ito sa kadena. Nanginginig ng kaunti ang kadena at bahagyang nabago ang direksyon nito. Habang sinusubukang kontrolin ito ni Sanjay, pinagsama ni Sam ang lakas ng elemento ng hangin sa kanyang mga kamay habang inilunsad niya ito patungo kay Sanjay. Ang mga talon ng hangin ay naging isang kuko habang sila ay gumalaw ng magkasama patungo kay Sanjay. Dalawang pagpipilian lamang ang meron si Sanjay, umiwas o hamarang. Kung pipiliin niyang umiwas, mawawalan siya ng kanyang pangunahing pwesto kung saan maaari niyang kontrolin ang sitwasyon. Kung pipiliin niyang hamarang, mawawalan siya ng kontrol sa kadena ng isang saglit at makakapit na si Sam sa distansya. Handa si Sam na samantalahin ang dalawang sitwasyon, at pinili ni Sanjay ang huli. Inilatag niya ang kanyang kamay at isang makapal na pader ng yelo ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi sinayang ni Sam ang pagkakataon habang hinagis niya ang kadena gamit ang kanyang mga kuko, at ang kutsilyo ay tuluyang lumayo sa kanya. Bagamat nasa kamay pa rin ni Sanjay ang kadena, wala na itong kontrol ngayon. Lumundag pa si Sam at sinubukang paluwagin ang distansya. Ang kuko ng hangin ay tumagos sa blok ng yelo at hiniwa ito ng mga piraso bago mawala ng bisa. Habang si Sam ay lumalapit samantalang abala si Sanjay, nahulog ang blok ng yelo at biglang 3 sibat ng yelo ang patungo kay Sam. Medyo nagulat si Sam, ngunit hindi siya nawalan ng pagtitiyak. Sipa niya ang lupa at lumundag pataas at parang kanya na tumungo kay Sanjay, umiiwas sa 2 sibat. Nang siya ay malapit ng lampasan ang pangatlo, isang kutsilyo ang biglang lumitaw at tumama sa sibat, binabago ang direksyon nito pataas. Ang sibat ay diretso ng patungo kay Sam mula sa ibaba. Ngayon ay talagang nagulat siya. Habang papalapit ang sibat, napagtanto niya ang agarang banta at umikot sa himpapawid habang inilatag niya ang kanyang paa. Ang talampakan ng kanyang paa ay natakpan ng puro espiritual na lakas habang lumikha ito ng isang talim ng hangin na hiniwa ang sibat ng yelo. Ngunit hindi nakarating si Sam sa kanyang destinasyon at maagang napadpad. Sa oras na iyon, ang kadena na may kutsilyo ay patungo na sa kanya at kailangan niyang itong harangin. Lahat ito ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Wala sa kanilang dalawa ang gumamit ng isang nakamamatay o kritikal na galaw. Ang lahat ng mga galaw ay pangunahin at umaasa lamang sa kasanayan at paghuhusga. Kahit na sila ay tumama, hindi sila matatalo ngunit nararamdaman ng dalawa ang isang kakaibang pakiramdam ng kompetisyon na nagiging dahilan para ayaw nilang tumanggap ng unang suntok. Bumalik na naman ang sitwasyon sa dati, at ang tanging pagbabago ay may 2 kadena na may kutsilyo ang hawak ni Sanjay. Nikitil ni Sam ang kanyang mga mata dito. Ang pangalawang kadena na may kutsilyo ang dahilan kung bakit biglang nabago ang direksyon ng sibat ng yelo. Hindi niya nakita ang pangalawang kadena na may kutsilyo dati. Ngayon, ang ibabang bahagi ng kadena ay nakabalot sa braso habang hawak niya ang kutsilyo sa kanyang kamay, at ang natitirang bahagi ng kadena ay nakabitin sa gitna ganap na naiiba sa una na ganap na nakabukas ang kadena. Ang manggas ng kamay na hawak ang bagong kadena na may kutsilyo ay ganap nang nawala. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito nakita dati ito ay nakatago sa ilalim ng manggas habang nakatiklop ang talim ng kutsilyo. Hindi lamang siya, kundi kahit na karamihan ng mga miyembro ng paksayon ng hayop ay nagulat din ito ang unang pagkakataong ibinunyag ito ni Sanjay. Mas mataas ang kanyang pagnanasa na maiwasan ang unang suntok kaysa sa kanyang pag-iingat na ibunyag ang isa sa kanyang mga nakatagong armas. Hindi napigilan ni Sam na ngumiti dahil ang nakatagong kutsilyo ay ibinunyag lamang dahil sa mga simpleng galaw sa simula. May kakaibang pagmamalaki siyang naramdaman. Ngunit si Sanjay ay may ganap na kabaligtaran na ekspresyon sa kanyang bibig sa likod ng kanyang damit. Ang kanyang bibig ay patuloy na nanginginig. Hindi siya komportable na ibunyag ang kanyang nakatagong armas. Huminga siya ng malalim at biglang naramdaman na hindi na niya kailangang mag-alala pa. Dahil ibinunyag na niya ang isa, ibibigay na niya ang lahat. Kailangan niyang mapahamak si Sam ngayong araw, iyon lamang ang nasa isip niya.
Ibinalot niya ang kadena ng unang kadena na may kutsilyo sa kanyang kaliwang kamay katulad ng sa kanan at sinimulan ang kanyang laban. Ngayong pagkakataon, hindi na siya nakipaglaban mula sa malayo. Sa halip, diretso siyang sumulong at kanyang dinala ang laban sa malapit na distansya. Nakarating siya kay Sam, na tahimik na nakatayo at tinatanggap ang paparating na pag-atake. Inilunsad ni Sanjay ang kanyang kamay habang hiniwa niya si Sam ng paikot gamit ang kutsilyo. Yumuko si Sam pasulong at ibinaluktot ang kanyang katawan patungo sa kanan habang umiiwas sa talam, at inilunsad ang kanyang kanang kuko diretso sa mukha ni Sanjay. Yumuko si Sanjay pabalik habang umiiwas sa kuko ng kaunti na lamang. Ibinaligtad niya ang kanyang katawan habang inilunsad ang kutsilyo ng paikot pataas. Patuloy ang serye ng mga suntok habang ang dalawa ay napakahusay sa pag-iwas. Wala sa kanila ang gustong tumanggap ng unang suntok at labis na determinadong makapagbigay ng unang suntok. Matapos mahigit 100 palitan ng mga galaw, gumawa si Sanjay ng bigla at malalaking galaw habang ginamit niya ang elemento ng yelo. Ang mga kadena na kulay abo ay naging malayelong asul habang ganap nilang sinipsip ang lakas ng elemento ng yelo. Ang dalawang kadena na nakabitin sa kanyang mga braso ay bumuo ng isang malaking buhol habang binalot nila si Sam, nakaalis lamang umiwas sa isang pag-atake ng kutsilyo. Hinaila ni Sanjay ang mga kutsilyo at tumigil at ganoon na lamang ang mga braso ni Sam ay nakatali sa kanyang katawan. Lubos siyang nagulat, hindi niya inasahang may ganitong tala sa manga si Sanjay, at sa init ng sandali ay hindi niya ito nakita. Biglang hindi na magamit ang kanyang mga paa at kamay dahil hindi sila makagalaw ng malaya dahil sa mga kadena. Hinihingal ng husto si Sanjay habang tumitingin kay Sam. Hinihingal din si Sam. Ginamit na niya halos lahat ng uri ng mga galaw na posible gamit ang kanyang mga kuko nang hindi gumagamit ng espiritual na lakas at mga kasangkapan ng mga kuko, ngunit hindi niya magawang magbigay ng isang suntok. Sa buong panahong ito, inakala na si Sanjay ay isang gumagamit ng kadena na may kutsilyo na nakikipaglaban mula sa malayo, ngunit ngayon lamang nabuksan ang mga mata ng mga miyembro ng paksayo ng hayop. Ang kanyang pangunahing husay ay ang malapit na labanan. Bagamat hindi makapagbigay ng isang suntok ang dalawa, nakikita ng lahat ng manunood ang kadalubhasaan at husay sa kanilang mga galaw. Sinubukan ni Sam ang pagsasama ng elemento at ang kanyang katawan ay naging mga ginintoang apoy, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi niya direktang makalaya sa mga kadena. Pagkatapos ng lahat, hindi posible na mahawakan ang mga apoy ng pisikal. Ngunit may isa pang posibilidad, ang paggamit ng espiritual na lakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga apoy ay isang anyo rin ng espiritual na lakas, kaya ang mga kadena na nakabalot kay Sam ay nakatali rin sa mga apoy gamit ang espiritual na lakas. Ito ang tanging posibleng paraan para labanan ang pagsasama ng elemento. Bumalik si Sam sa kanyang normal na estado habang tumitingin kay Sanjay. Nararamdaman niya ang dami ng espiritual na lakas sa kadena. Ang kadena ay tila gawa sa isang espesyal na halwang metal na maaaring pahusayin ang katangian ng elemento ng yelo na pumipigil sa kalaban. Hindi maliit ang paggasta ng espiritual na lakas. Ngunit hindi siya nag-aalala, ngumiti siya nang lumapit si Sanjay para ibigay ang unang suntok sa laban. Kabanata 330. Relaksado si Sam, ngunit hindi naman ganoon si Sanjay. Labis siyang maingat at lalong naging maingat matapos niyang makita ang kalmadong mukha ni Sam. 2 talampakan lamang ang pagitan nila at magkakaugnay sila ng mga kadena. Ngunit ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito, kaya itinaas niya ang kutsilyo at handang humiwa kay Sam. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, kumurubot ang kanyang noo nang mapansin ang pagbabago sa katawan ni Sam. Naramdaman niya ang dalawang uri ng galaw, isa ay ang lakas ng elemento ng hangin sa ibabaw ng katawan, at ang isa naman ay ang espiritual na lakas sa loob ng katawan na puro sa kanyang mga kalamnan. Nabagal ng kaunti ang kanyang galaw, ngunit determinado siyang ibigay ang unang suntok kahit na tumanggap siya ng susunod na isa. Habang siya ay nagpapatuloy at inilunsad ang kutsilyo, ngunit sa sandaling handa na siyang gumalaw, bahagyang lumuhad si Sam at yumuko ang kanyang katawan pasulong kasama ang mga kadena. Pinipilit niya ang espiritual na lakas na nakatali sa kanya na ilipat ang kadena kasama niya. Dahil sila ay magkakaugnay, naramdaman ni Sanjay ang puwersang humihila sa kanyang mga kamay. Habang sinusubukan niyang kontrolin ito, napansin niya ang mga galaw ni Sam. Ang kanyang katawan ay biglang naging nababaluktot habang siya ay gumalaw na parang ahas sa himpapawid. Pumunta siya patungo sa kaliwang binti ni Sanjay na una ang kanyang ulo. Bago pa makapag-react si Sanjay, inilagay niya ang kanyang ulo sa pagitan ng mga binti at ikinulong ang kanyang katawan patungo sa kanyang likod, at lumabas ang kanyang ulo sa puwang sa pagitan ng kanang kamay ni Sanjay at ng kanyang katawan. Samantala, ikinulong ng mga paa ni Sam ang kaliwang binti ni Sanjay at pilit siyang ipinatayo ng tuwid ang mga binti. Malapit nang matamba si Sanjay dahil sa biglang pagbabago ng balanse, ngunit wala siyang pagkakataong makapagpatatag ng sarili.
Kinagat ni Sam ang mga kadena sa kanang kamay ni Sanjay at pilit na umikot sa kanyang gilid, na naging dahilan para ang kanyang likod ay nakadikit sa likod ni Sanjay. Sa prosesong iyon, hinailan ng mga kuko ni Sam ang kanyang baluti at tumagos ito sa kanyang likod. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Natambas si Sanjay pabalik dahil sa biglang galaw at malakas na tumama ang kanyang ulo sa lupa. Bagamat nasa ilalim ni Sanjay si Sam, ang pangunahing pag-atake ay hindi ang pagkahulog kundi ang epekto nito sa kuko na tumagos na sa kanyang likod. Ang espiritual na lakas sa loob ng kadena na nakatali kay Sam ay ganap na nawala, at itinapon ni Sam si Sanjay sa gilid at tumayo. Tumingin siya kay Sanjay na may ngisi. Matagal na mula nang gamitin niya ang mga galaw na ito, hindi na niya ginamit ang mga pamamaraang ito mula nang dumating siya sa mundong ito. Ito ay mga pamamaraan na sarili niyang nilikha para gamitin kapag nakasuot siya ng mga kuko o nakikipaglaban ng walang sandata. Hindi niya nakuha ang pagkakataon o ang sitwasyon na kailangan niyang gamitin ang mga pamamaraang ito, at biglang naramdaman niyang dapat siyang magpasalamat kay Sanjay. Ang taong ito ang unang nagpilit sa kanya na gamitin ang mga anyong ito. Tungkol sa kung paano nabuo ang mga pamamaraang ito, nilikha niya ito na may inspirasyon mula sa origin martial art ng nakaraang mundo, ang sining ng pakikipaglaban ng sinaunang India na kalaripay ito. Hindi niya masasabing natutunan niya ng buo ang sining ng pakikipaglaban na ito, ngunit natutunan niya ito tulad ng pagkatuto niya sa lahat ng iba pang sining ng pakikipaglaban, at gumawa siya ng sarili niyang mga pamamaraan ng paglaban batay sa sining ng pakikipaglaban na ito. Dahil ang kalaripay ito ay ang pinakamaraming gamit na sining ng pakikipaglaban na hindi lamang nakatuon sa paggamit ng mga bahagi ng katawan, kundi binibigyang diin din nito ang iba't ibang uri ng sandata na angkop para sa iba't ibang okasyon at sitwasyon ng laban. At ang sining ng pakikipaglaban na ito ay binuo pangunahin batay sa mga anyo ng iba't ibang hayop, kabilang dito ang isang hayop na kasing laki ng elepante hanggang sa isang hayop na kasing liit at komplikado ng alakdan. May 8 magkakaibang posisyon ng hayop na ginagamit sa sining ng pakikipaglaban na ito, ngunit bukod pa rito, mayroong isa pang yugto na tinatawag na Kalari Chalanam, kung saan ang mga mandirigma ay nagmamasid, nagsasanay, at ginagawa nilang sarili ang mga galaw ng mga hayop at ginagawa itong bahagi ng kanilang mga galaw sa laban. Gamit ito bilang inspirasyon, nagmamasid siya sa iba't ibang hayop at iba pang uri ng buhay at gumawa ng mga galaw na angkop para sa kanyang sarili. Tungkol sa kanyang kasalukuyang mga galaw, nakuha niya ito mula sa mga galaw ng isang bites. Siyempre, halos imposibleng gayahin niya ang mga galaw na iyon dahil hindi kasing babaluktot ng bites ang kanyang katawan, kaya siya ay nakatuon pangunahin sa kanyang mga paa at kamay at bibig. Hindi matagal na nanatili si Sanjay sa lupa at tumayo. Hinawakan niya ang kanyang likod at naramdaman niya ang dugo. Labis siyang nababagabag, ibinigay ni Sam ang unang suntok at ginawa ito sa ganitong matinding kondisyon. Ang mga kuko ay tumagos ng malalim sa kanyang likod at halos isang maliit na piraso ng laman ang mahuhugot. Hawak niya ang mga kutsilyo habang ngumunguya siya ng ngipin. Ngayon, halos nakalimutan na ng dalawa ang kanilang kapaligiran habang sila ay nasasangkot sa laban. Medyo nawala ng kontrol si Sanjay at wala na ang kalmadong ugali na naruroon sa simula ng laban. Patuloy ang mga palitan habang sila ay naglalaban, at matapos ang isa pang 12 ng mga galaw, halos bumalik na naman ito sa paunang pagkakaharangan. Napansin ni Sam na nagsisimulang magising ang lakas ng elemento sa paligid ni Sanjay, at sa susunod na segundo, hiniwa niya patungo sa dibdib ni Sam, ngunit hindi ito tumama dahil umiwas ang huli. Ngunit may maliit na pagbabago ngayong pagkakataon. Isang manipis na ulan ang lumitaw na parang mga guhit ng paghihila, at isang labis na manipis at transparent na yelo ang nabuo sa hugis ng mga guhit na iyon, parang isang talam. Inilunsad ni Sanjay ang isa pang kutsilyo at hiniwa ang manipis na talam ng yelo. Naputol ito sa dalawa at ang dalawang talam ay hiniwa si Sam sa kanyang dibdib, na naging dahilan para tumigil ang kanyang mga galaw. 2 galos ang lumitaw sa kanyang dibdib at nagsimulang dumyugo. Hindi niya inakala na makakaharap siya ng ganitong pag-atake. Nagulat na siya nang mapansin na kaunti lang ang ginagamit ni Sanjay ng kanyang elemento ng yelo. Karaniwan, ang mga pag-atake ng elemento ng yelo ay labis na nakakaakit ng pansin at malaki ang sukat. Malaki ang epekto nito sa kapaligiran at hindi masyadong gumagalaw. Halos lahat ng ito ay mga pag-atake mula sa malayo o mga pag-atake na umaabot sa isang lugar. Nakita niya ang unang kakaibang gumagamit ng elemento ng yelo sa mundong ito. Ang susunod na ilang palitan ay ganap na nakatuon sa mga talam ng yelo na ito, at nasugatan si Sam ng ilang beses. Pangunahin siyang nakatuon sa pag-iwas sa mga manipis na talam na lalong nagiging mahirap dahil hindi na rin magagamit ang paningin sa sitwasyong ito.
Malapit nang makakuha ng kalamangan si Sanjay, at sa eksaktong sandaling iyon, biglang umatras siya ng isang hakbang habang binabawasan niya ang higpit ng kadena na may kutsilyo sa kanang bahagi at iniikot ito ng napakabilis. Ang kutsilyo ay umikot sa paligid nila at lumikha ng isang patong ng ulan sa paligid nila habang iniiwan ang mga talim ng yelo. Nangyari ang buong sitwasyon sa isang saglit habang hinahatak ni Sanjay ang kadena na may kutsilyo at hinampas mula sa itaas. Ang mga talim na nakapalibot sa kanila ay lumipat patungo kay Sam mula sa lahat ng direksyon. Si Sam na nasa gitna ng pag-atake ay naramdaman ng kaunting pagkabalisa at itinaas ang kanyang lakas ng elemento ng apoy. Ang kanyang buong katawan ay napalibutan ng mga ginintoang apoy na umaapoy ng may labis na lakas, at ang mga talim ng salamin na malapit ng makipag-ugnayan sa kanya ay naging tubig at pagkatapos ay naging singaw bago pa sila makatama sa kanya. Siyempre, may ilang talim na nakalaktaw sa mga apoy at tumama sa kanya ngunit kumpara sa pagtanggap ng buong puwersa ng pag-atake, mas mabuti na ito. Ang singaw ay nakatikip sa kanyang paningin, at habang siya ay nakatuon sa pag-iwas na matamaan ng mga talim, hindi niya napansin na gumagawa si Sanjay ng mga senadoryas gamit ang mga kamay. Sa sandaling bumalik ang pagkakatuon ni Sam, sinalubong siya ng isang makapal at transparent na ulo ng dragon na gawa sa yelo sa kanyang likuran. Bumalot ang bibig ng dragon sa kanyang buong katawan habang ito ay sarado. Nakakulong si Sam sa loob ng bibig ng dragon, at ang ulo ay nagyelo sa lupa sandaling makapasok siya doon. Hinihingal ng husto si Sanjay habang tumitingin kay Sam na nagyelo sa likod ng ulo ng dragon. Parang isang obra maestra ito, ngunit wala siyang kahit kaunting interes na tuklasin o pahalagahan ito. Nais niyang makita kung makakakulong ba ito sa kanyang kalaban. Ito ang pinakamalaking pagsisikap na ginawa niya sa isang habang nang labanan niya ang kanyang kapantay. Huminga siya ng malalim habang tumitingin kay Watt na nasa malapit ng pasukan at ang tanging napansin niya ay isang kalmadong tao na nakatayo na nakatalikod sa pader na may nakasandal na mga braso at mukhang relax. Parang nanunood lang siya ng isang palabas na aliw na alam na niya na ang takbo ng kwento. Mukhang labis siyang walang interes sa kung paano ito magiging dahil alam na niya ang resulta. At sa totoo lang, totoo yun lubos na sigurado si Watt na mananalo si Sam. Nag-iisip si Sanjay kung ano ang nagbigay kay Watt ng ganitong kumpiyansa. Habang iniisip niya iyon, lumingon siya at ang nakita niya ay naging dahilan para maunawaan niya kung bakit kumpiyansa si Watt.